Hindi ba ako nag-date kahapon? Bakit nandito ako ngayon? Bigyan mo ako ng hotel. Matapos ang isang gabi ng kalokohan, hindi ko akalain na nagdadalang tao ako ng anak ng estranghero. Linyo, ikaw na babaeng walang kaalaman sa kabutihan. Alam mo ba kung anong masamang nangyari sa ating pamilya? Naghihintay pa ang kapatid mo sa iyong dowry para makabili ng bahay at magpakasal. Kung hindi ka pa rin susunod, pakatapusin na natin ang ating relasyon. Mula pagkabata, paborito ng mga magulang ang nakababatang kapatid. Wala akong kahit isang salitang reklamo. Ngayon, nais nila akong ipagbili sa isang 50 taong gulang na lalaki. Palitan ang mga handog sa kasal. Ang ugnayang ito ay tapos na. Pareho lang naman kahit wala kayo. Baby, huwag kang mag-alala. Siguradong isisilang ka ng nanay mo. Lumalala na ang takot ng anak mo sa mga saradong espasyo. Kailangan agad na gawin ang sistematikong pagbabago sa paggamot. Ang isang sesyon ng paggamot ay nagkakahalaga ng 5,000. Pero sa ngayon, wala akong ganong kalaking pera. Hindi na pwedeng ipagpaliban, kundi maapektuhan ang pag-aaral ng bata. Ano man ang mangyari, kailangan kong makuha ang buong halaga para sa paggamot. Sige, lalabas muna ako para mag-isip ng solusyon. Pwede mo ba akong pautangin ng kaunting pera? Kakabayad ko lang din ng upa. Pasensya na, Yoyo. Pwede ba? Hindi ba't nagkamali ang mama mo? Huwag kang umiyak. Hindi ako makakapunta sa tea party ni Ian. 5 bayang hapon. Ang anak kong ito ay matanda na. Wala pa akong naging girlfriend. Naiinis na ako hanggang sa magkasakit ang puso ko. Nasa isip ko na ako ngayon. Hindi kita sinabihan ng maaga. Ang bata ay may mga kilay, mata at ilong. Ang hugis ng kanyang labi ay talagang kapareho ng kay Yanli noong bata pa siya. Ito ba ang kanyang anak na babae? Dalaga, dalaga. Tawagin mo akong ito ba ang iyong anak? Ilang taon ka na ngayon? Mayroon ka bang kailangan? 5 taon na ako ngayong taon. Nasaan ang tatay mo? Bakit ikaw lang ang kasama ng nanay mo sa pagpunta sa doktor? Wala na ang kanyang tatay. Nasa ibang bansa ang kanyang ina. Ako ang tiyahin ng bata. May problema ba ang bata sa kanyang isipan? Seryoso ba ito? Kung kulang ang pera, maaari kitang tulungan. Talaga ba? May trauma ang anak ko sa claustrophobia. Kailangan ng 50,000 piso. Hindi ko talaga kayang ipunin ito. Mayroon itong card na naglalaman ng 50,000 piso. Ang password ay ang huling 6 na digit ng account number. Nasa business card ko ang aking numero ng telepono. Kung kulang ang pera, tawagan mo ako. Baby, mabilis, pasalamatan mo si Lola, pasalamatan mo si Lola. Ay naku, ang cute ng batang ito, haha. Anak, sasabihin ko sa iyo. Nakita ko ang anak mong babae sa silid ng pagsusuri sa kanlurang rehiyon. Ano nung sinasabi mo? Saan ako nagkaroon ng anak na babae? Talagang pareho ang mga maliit na mata at maliit na mukha. Sobrang kapareho mo noong bata ka. Bilisan mo na dito. Sige, hindi na natin pag-usapan, ibababa ko na ang telepono. Isang grupo ng mga walang silbi. Nasaan ang apo ko? Kanina lang andito pa siya. Paano ka naging sigurado, Ginoo? Ito ay tiyak na anak ng binata. Sobrang kamukha niya ang bata noong siya ay maliit pa. Buti na lang may buhok ng anak niya dito. Kunin ninyo ito para sa safety test ng magulang. Opo, Ginang. Ang aking high-end na damit. Bulag ka ba? Alam mo ba kung magkano ang dress na ito? Pasensya na, pasensya na. Babayaran kita ng halaga para magising ka. Ito ay isang limitadong edisyon sa buong mundo. Alam mo ba ang limitadong edisyon? Hindi maaaring labhan ang damit na ito. Agad na ibalik sa akin ang 50,000 piso. Sobrang mahal ang 50,000, hindi ko kayang bayaran. Isang taong mukhang nagbebenta sa kalsada, kitang-kita na mababa ang uri. Ang tulad mo, hindi ka dapat lumuhod para itali ang sapatos ko. Agad na bayaran mo ako, sis, pasensya na. Hindi ko sinasadya.
5,000 piso ay talagang sobra na. Pwede bang magbigay ng contact number para sa installment na bayad? Sinasabi pa na walang pera. Ito ba ay gift card? Ano ang password? Kung hindi mo sasabihin, agad akong tatawag sa pulis. Hayaan mong hulihin ng mga pulis ikaw at ang munting salot na yan. Wag mong takutin ang bata. May eksaktong 50,000 peso sa loob ng card. Sasagutin ko ang lahat para sa iyo. Ano ang password? Huling 6 na numero ng card. Nasa iyong account na ang pera ni Miss Bai. Anong klaseng mundo na ito ngayon? Kahit ang mga pulubi ay makakapaglabas na ng mga bata. Susunod, lumayo ka sa akin. Kung hindi, makikita kita at sisigawan kita. Hindi umiiyak ang nanay, kasalanan lahat yan ni Tangtang. Walang mali sa'yo, Tangtang. Huwag kang sisihin ang sarili mo. Sana'y hindi ka nagdurusa kasama ko dahil sa kakulangan ng nanay. Sa wakas, tinanggap na ako ng Fuji Group. Nakakuha ako ng trabaho kaya makakapagbigay ako ng pera para sa paggamot ni Tangtang. Ang galing-galing ng mama. Kahit gaano kahirap, kailangan kong magpatuloy. Bakit ikaw? Bakit ikaw? Paano ka nakapasok sa Fuji, ikaw na isang pulubi? Ang Fuji ay isang nangungunang grupo. Tanging mga elite na galing sa ibang bansa ang tinatanggap. Ikaw na isang mahirap na tao na kahit ang damit ay naluluma. Sumama rin siya dito. Baka naman pumasok siya dito sa hindi tamang paraan. Wala kang tunay na kakayahan, di ba? Nakapasa ako sa interview dahil sa aking sariling kakayahan. Tapat at marangal na pagtanggap sa trabaho. Bakit mo ako sinaktan, si Huang Yang? Anong masama sa pagbatok sa'yo? Ikaw na babaeng amoy kahirapan. Kahit patayin ka, walang magmamalasakit. Tulad mo na may kasamang bata. Ano ang magagawa mong trabaho? Nasa anak ang lahat ng atensyon ko. Ano ang mayaambag ko sa kumpanya? Ang pagiging mahirap ko ay hindi nangangahulugang wala akong kakayahan. Ang pagkakaroon ko ng anak ay hindi nangangahulugang hindi ko kayang gawin ang trabaho ko ng maayos. Bakit ka pa naglakas loob na makipagtalo sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Maaari kitang tanggalin kahit hindi ka pa nagsisimula sa trabaho. Gamitin ang kamay. Ano ang ginagawa mo sa kumpanya ko? Makulay na kuya. Ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat manatili sa Fuji Group. Tumahimik ka. Bakit parang pamilyar sa akin ang babaeng ito? Ilusyon ba? Ikaw ang sekretarya na pumasok sa trabaho ngayon. Sige, sumunod ka sa akin sa opisina. Makulay na kuya. Paano mo siya pinapayagang maging iyong sekretaryo? Kailangan ko pa bang humingi ng permiso mo para gawin ang trabaho ko? Lingyu, ikaw na masamang tao. Nagmamalaki ka pang mang-akit sa aking makisig na kapatid. Maghintay ka sa akin. Pwede bang magpa-advance ng 50,000 pesos ang Vice President? Sa unang araw ng trabaho, kailangan kong humingi ng paunang 50,000 piso. May trauma ang aking anak na babae sa claustrophobia. Kailangan ng bayad sa paggamot. Kung hindi siya makakapag-aral. Wala na akong ibang mapagpipilian. Maaari akong pumirma ng utang. Bawas mula sa sweldo ko bawat buwan. Sisikapin kong magtrabaho ng mabuti upang makabayad. Lumabas na ang resulta ng paternity test sa tindahan. Mayroon kang isang 5 taong gulang na tunay na anak sa labas. Nakakalungkot na ang aking apo ay may autism sa kanyang murang edad. Nagpadala na ako ng tao para hanapin sila. Bilisan mo rin ang paghahanap ng tao. Dapat ay bilisan ang paghahanap sa kanila. Magbigay ng advance na 50,000 pesos sa sahod ni Linyu. Agad na ilipat sa kanyang salary card. Salamat po, Vice Presidente, salamat po. Nagkita na ba tayo sa ibang pagkakataon? Vice Presidente, hindi ba tayo nagkita na dati? Ano nang nangyari? Wala namang masama. Kaya lang parang pamilyar ka sa akin. Baka mukha lang akong karaniwan. Tama, Vice Presidente. Ano ang mga nilalaman ng aking trabaho? Pang-araw-araw na schedule. Pagsasaayos ng mga dokumento at sagot mo ako sa ilang mga tanong. Sabi mo kanina na may anak ka. Ilang taon na siya? Siyempre, anong mga bagay ang gusto niya sa kanyang 5 taon? Gusto ng anak kong babae ang mga teddy bear na laruan. At ilang magagandang maliit na palda. Ano ang gusto niyang kainin? Sino ang nag-aalaga sa kanya sa pangkaraniwan? Gusto ng anak kong babae ang kumain ng mga presa. Nagsimula na siyang pumasok sa kindergarten. Hindi kailangan ng ibang tao na alagaan siya. Pangalawang Pangulo, bakit mo ako tinatanong tungkol sa mga bata?
Kamakailan lang ay nag-aral ako tungkol sa mga kaalaman sa pagpapalaki ng mga bata. Ang kapaki-pakinabang na vice-presidente ay kilalang hindi mahilig sa mga babae. May mga anak din ba siya? Tawag sa tindahan. Tingnan mo ang pagkakaayos ng aking mahal na apo na ginawa ng nanay. Mga high-end na kwarto para sa mga bata. Ngayon ay naghihintay na lang ako na dalhin mo ang aking mahal na apo. Nakuha na. Iyan ang tanging dugo na natitira sa atin. Kung hindi siya matagpuan, huwag ka nang bumalik para makita ako. Naiintindihan ko, nanay. Inutusan ko na ang mga tauhan ko na maghanap. Ang saya maging mayaman. Ang kwarto ng mga bata ay nakaayos ng napaka-exaggerated. May kailangan akong ipagawa sa'yo. Malaking tulong ang ginawa ng Vice Presidente para sa akin. Gusto mo bang ipasa ako sa mga hindi tamang alituntunin? Huwag, Vice Presidente. Huwag po, Ginoong Su. Kailangan mo ng pera ng mabilis. Ito ang pinakamabilis mong paraan. Hindi ko tatanggapin ang anumang hindi nakasulat na kasunduan. Ito ang aking hangganan. Sekretaryo Lin, anong iniisip mo? Bukas, bibili ako ng damit para sa 5 taong gulang na batang babae. Kasing edad ng anak mo ang kanya. Pwede mo ba akong tulungan na subukan ito? CJ, Vice Presidente. Nagtatrabaho ang lahat. Magsisilbi muna ang nanay ng mga dokumento sa boss. Babalikan kita mamaya, okay? Tanging dito ka lang tamtam at umupo ng maayos. Huwag kang pupunta kahit saan, ha? Tanging makinig ka, tangtang. Maghintay ka lang ng maayos sa pagbabalik ng mama mo. Hindi ko sana gustong saktan ang anak mo, Linyu. Sino ang nag-udyok sa'yo na akitin ang aking magandang kapatid? Bata, ang pangalan mo ay Tangtang, di ba? Ang cute-cute mo talaga. Ikaw ang ate na iyon. Nga, alam na ng ate na mali siya. Hindi dapat naging masungit si ate sa iyo noong araw na iyon. Ang ate mo ay kasamahan na ng iyong ina ngayon. Maaari mo bang patawarin ang ate? Sige lang. Sabi ng mama, ang mga batang marunong umamin sa pagkakamali at nagbabago ay mga mabubuting bata. Alam ng ate ang isang lugar. Maraming teddy bear na laruan. Sobrang mas maganda ito ng 100 beses kaysa sa iyo. Sasama kita para kunin, okay ba? Totoo bang may maliit na oso? Siyempre totoo, sumunod ka sa akin. Tang. Tang, nasaan ka? Sasagutin ko, mama. Tang. Tatay, nanay, tulungan niyo ako. Ay naku, anong nangyari dito? Nanay, may susi ka ba? Buksan mo na ang pinto. Pakiusap ko sa iyo. Sinasabi ko na noon pa. Ikaw na ganitong babae na nanganak. Hindi ka dapat na makapasok sa Fuji Group. Sarili niyang pinabayaan ang mga patakaran ng kumpanya. Dalhin ang bata sa kumpanya. Ngayon may nangyaring masama at nakakaabala pa sa trabaho ng lahat. Ano ang ginagawa dito? Vice Presidente, pakiusap, iligtas mo ang aking anak. Pakiusap, buksan mo ang pinto. Mayroon siyang claustrophobia at hindi siya makapagtagal sa masisikip na espasyo. Umalis ka muna. Tangtang, magising ka na. Nandito ang mama. Bakit ganito na ang mukha mo? Agad dalhin sa ospital, ako ang bahala. Linyu, kung hindi mo kinuha ang aking magandang kapatid na lalaki, hindi kailanman mararanasan ng iyong anak na babae ang ganitong kapalaran. Inaasikaso ko na ang buong ospital. Pinakamahusay na mga espesyalista sa pediatrics at dermatolohiya. Walang mangyayari. Nakapag-aral na at nakontrol ang sugat, tapos na ang paggamot. Ang bata ay pansamantalang nakaligtas sa panganib. Ngunit dahil sa labis na takot, kailangan ng ganap na katahimikan at pahinga. Hindi na dapat ma-stress. Tangtang. Nandito ang mama. Hindi na aalis si mama sa iyo. Mama, ang dilim-dilim sa maliit na itim na kwarto. Natatakot ako sa gagamba. Wala nang takot. Nandyan ang mama mo para sa iyo. Hindi na kita papayagang magdusa muli. Isang masamang kapatid na babae. Niloko mo ako na may maliit na oso. Ipinakulong ako. Baka si Bairo Oxy. Maliban sa kanya, wala akong ibang nainis sa kumpanya. Matulog ka ng maayos, Tangtang. Kapag ikaw ay naging maayos na, siguradong ibabalik ng nanay mo ang iyong katarungan. Lahat ng pinto sa storage room ng Vice President ay nakalak. Tiyak na mayroong taong sinadyang isara si Tangtang sa loob.
Kailangan kong tingnan ang surveillance. Ngunit hindi ko maiiwan si Tangtang ngayon. Kakatakas lang niya sa panganib. Hindi ko siya maiiwan kahit isang saglit. Naiintindihan ko na ang bata ang pinakamahalaga. Magpakatatag ka lang kay Tangtang. Pupunta ako mismo para suriin ang mga isi. Agad kitang sasabihan kapag nakuha ko na ang ebidensya. Salamat sa iyo, Vice Presidente. Talagang salamat sa iyo. Ingatan mo si Tangtang. Iwanan mo na ang iba sa akin. Tangtang-tangtang. Tumingin ka sa nanay mo. Magsalita ka na. Ang bata ay isang tugon sa emerhensya pagkatapos ng trauma. Dagdagan pa ang matinding takot sa saradong espasyo at pansamantalang pagkawalang salita. Paano na ang pagkawalang salita? Kailan siya makakapagsalita? Walang masyadong problema sa katawan. Ngunit kailangan talagang sumailalim sa sistematikong therapy. Kung magtatagal, maaapektuhan ang panghabang buhay na pag-unlad ng wika at isip. Sige, salamat doktor. Nakuha ko ang surveillance. Naitala ng malinaw ang buong pangyayari. Si Bairo Oxy ang nag-udyok kay Tangtang na pilitin siyang isara sa imbakan. Isara ang pinto at umalis. Alam ko na siya iyon. Pero ngayon wala akong pupuntahan. Kailangan kong bantayan si Tangtang. Siya ay nasaktan pa rin. Hindi pa siya makapagsalita. Hindi ko siya maiiwan kahit isang hakbang. Hintayin kong maging maayos siya bago ko kausapin si Bairo Oxy tungkol sa mga nangyari. Tama ang ginawa mo. Unang-una ang mga bata. Bairo Oxy, ako ang bahala. Hindi ko siya papayagang lumapit sa inyo ng ina at anak. Hindi ko siya papayagang makaligtas sa parusa. Kapatid, dumating ka sa gabi. Roxy, sinadya mong saktan ang 5 taong gulang na bata. Masamang puso. Hindi ka karapat-dapat na manatili sa Fuji. Simula ngayon, ikaw ay tinanggal sa trabaho. Hindi ka na maaaring kunin muli. Bakit? Ako ang panganay na anak ng pamilya Bai. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Dahil ako ang namamahala sa Fuji. Hindi ba nais ni Anye? Bai na ipagpatuloy ng pamilya Bai ang ugnayan sa Fuji. May mga negosyo tayong pinagsamahan. Hindi. Umalis na ako. Kapatid, huwag kang magalit sa gabi. Si Bairo Oxy ay tinanggal na sa trabaho. Hindi na siya makakasakit sa inyo. Pangalawang Pangulo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Huwag kang mag-alala. Alagaan mo si Tangtang. Kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Isang grupo ng mga walang silbi. Bakit hindi nyo pa natatagpuan ang anak kong babae? Kung hindi nyo pa siya mahanap, lahat kayo ay mawawalan ng trabaho. Nurse, please. Kailangan ng aking anak ng agarang paggamot mula kay Tommy. Maaari bang gawin ito ngayon? Ikinalulungkot ko. Ngayon lahat ng mga psychologist ay kinuha ng isang makapangyarihang tao. Lahat ng doktor ay lumabas, walang natira. Pasensya na, mahal. Kasalanan ng nanay na walang silbi. Hindi mahanap ng mama mo ang doktor para gamutin ka. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang tumawag para ipaliwanag ang sitwasyon. Pagbalik ng psychologist sa oras na iyon, makikipag-ugnayan ako sa iyo agad. Ngunit ang sitwasyon ng anak kong babae ay napakadelikado ngayon. Natatakot akong masyadong magtagal. Para kailang lang. Kailangan kong pakiusapan sila. Pahintulutan ang doktor na tingnan ang aking anak na babae. Maaari mo bang sabihin sa akin? Yung tiyak na address ng malaking tao na iyon. Hindi ko istorbohin ang taong iyon. Ihintayin ko ang doktor na lumabas. Pakiusap, doktor, gamutin mo ang anak na babae ko. Sige, huwag mong ibubulgar ang address na ito. Kung hindi, baka magalit ang taong iyon. Maging kampante ka. Hindi ko basta-basta ilalabas ang impormasyon. Baby, huwag kang mag-alala. Kahit gaano kahirap, sisikapin kong gamutin ka. Hindi natatakot si Tangtang. Nandito lang kami para maghintay sa doktor na lumabas. Sasagutin kita sa iyong sakit. Pakiusap, nandito lang ako at maghihintay ng kaunti. Hindi ko istorbohin ang mga tao sa loob. Nagmamalaki ang aming matandang ginang. Bawal lumapit ang mga estranghero, umalis na kayo. Bakit ka nakatayo sa harap ng mansyon ng mayayaman? Wala kang kinalaman dito, hahaha. Parang ulo ng baboy sa sobrang pamamaga ng mukha ng munting piping ito. Nagmamalaki ka pang dalhin ito at ipahiya ang sarili mo. Talagang malas. Ikaw na isang taong personal na tinanggal ng presidente. Anong karapatan mong batikusin ang aking anak? Nandito ako ngayon para bisitahin ang mga matatanda.
Basta't mapapayapa ko siya. Maaari akong bumalik sa trabaho sa Fuji anumang oras. Hindi ka na makakapagtagal sa lungsod na ito. Ah, nababaliw ka na. Kung susugurin mo ako, ikaw ang tatamaan. Masyado pang magaan ang ginawa ko sa'yo dahil sa ginawa mo sa anak ko. Sinasabi ko sa iyo, para sa aking anak na babae, handa akong makipaglaban sa iyo anumang oras. Ikaw, kakatapos lang nasampal na iyon. Ito ay dahil sa iyo na isinara mo ang aking anak sa isang masakit na sitwasyon. At ang isang sampal na ito ay dahil sa iyo na nagdulot ng kanyang pag-atake ng claustrophobia. Kung gagawin mo ulit ang kahit anong masama sa anak kong babae, maniwala ka man o hindi, handa akong isakripisyo ang lahat. Pipilitin kang bayaran ng doble ang lahat ng kanyang dinanas na sakit. Ang lakas ng loob mo. Paano mo naglakas ng loob? Bakit hindi niyo pa agad pinapaalis ang babaeng ligaw? Napakamasungit at mapang-api. Hindi ba kayo natatakot na makita ng matandang babae at magalit? Hindi ako aalis. Hihintayin kong gamutin ng doktor ang aking anak na babae. Ano pa ang hinihintay niyo? Palayasin ang mag-inang istorbo na ito. Ako ang bahala sa mga nangyari. Huwag nang mangahas na magpababa ng hadlang. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang aral. Naghihintay lang ako sa doktor. Walang masamang intensyon. Ano bang ingay sa labas? Akala mo ba hindi ako sapat na nakakainis? Narinig ng matandang ginang na hindi kayo maganda ang pakiramdam. Dinala ko ang mga dekalidad na suplemento para sa inyo. Wala akong oras para makipagkita sa mga taong hindi mahalaga. Sige, umuwi ka na rin. Doktor, sandali lang. Pakiusap, tulungan niyo po ang anak kong babae. Siya ay may traumatic na claustrophobia. Kailangan gawin ang unang sesyon ng paggamot ngayon. Dahil lahat ng doktor ay naimbitahan dito. Wala na akong magawa kundi dito na lang maghintay sa inyo. Pasensya na talaga. Alam ko ikaw. Sinabi sa akin ng nurse sa ospital ang tungkol sa iyong kalagayan. Siya ay nakulong sa isang maliit na madilim na silid. Nasaktan pa ng makamandag na gagamba. Naging labis ang pagkabahala ng mga pulis. Ngayon ay wala na siyang boses. Gagawan ko ng simpleng agarang lunas ang bata. Huwag ka ring masyadong mag-alala. Basta't maaga ang paggamot. Unti-unting gagaling din tayo. Salamat, sobrang salamat sa iyo. Hindi mo alam na tinawag tayong lahat ngayon. Ito ay dahil sa mga matatanda at mga babae. Matagal na niyang hinahanap ang kanyang apo, ngunit hindi niya ito mahanap. Nang bumagsak ang puso, agad na nagkasakit ang kanyang apo. Ay nako, sa unang tingin mo lang. Paano ito naugnay sa apo ng matandang babae na hinahanap niya? Ang laki ng pagkakapareho. Doktor, huwag po kayong magbiro. Kami ay mga karaniwang tao lamang. Paano magiging konektado sa mga mayayamang pamilya na ganito? Dapat ay nagkamali kayo ng alaala. Ngayon, halos pareho na ang itsura ng mga bata. Na, baka talagang nagkamali ako ng alaala. Mabilis tayong bumalik sa puso ng dumain. Gumawa ng agarang lunas. Sige na nga. Sumakay ka sa sasakyan ng aming ospital pabalik. Lima na itong araw. Walang kahit anong balita. Nasaan na ba ang aking mahal na apo? Kailangan maaga dumating si mama para sunduin si Tangtang pagkatapos ng klase. Siguradong tatakbo ang mama pagtapos na ang trabaho niya. Ingat sa trabaho, mama. Masyadong malabo ang plano ninyo para sa pagsusulit. Hindi tumpak ang datos. Ang kailangan namin ay isang estratehiya na maipapatupad at maaaring kumita. Hindi ito mga walang saysay na salita. Maaari pa nating baguhin ito. Sa tingin ko, wala nang dahilan para dito. Hindi interesado ang inyong kumpanya sa proyekto ng aming kumpanya. Ang patuloy na pag-uusap ay sayang lamang sa oras. Nagpasya ang aming panig na kanselahin ang pakikipagtulungan. Huminto ka. Maaari tayong gumawa ng bagong bersyon ng plano. Maaari rin nating pag-usapan ang mga kondisyon. Vice Presidente, ang kumpanya nyo. Hindi niya naintindihan ang pangunahing lohika ng aming proyekto. Walang silbi ang muling pag-uusap. Ginoo, ang pangunahing layunin ng inyong proyekto ay mga produktong pang-psychological na rehabilitasyon para sa mga bata. Ang anak na babae ko ay may takot sa mga saradong espasyo. Pamilyar ako sa larangang ito. Ang iyong plano, hindi isinasaalang-alang ang mga sensitibong punto ng pandama ng mga batang mababa ang edad. Masyadong maliwanag ang kulay. Sobrang dami ng mga nakapaloob na bahagi. Mag-aalangan ang mga bata. Basta't pabagalin ang ritmo ng pagpapalawak. Magdagdag ng interaksyon sa mga manika. Tumaas ang retention rate ng hindi bababa sa 30%. Paano mo nalaman ang mga detalye ng ganito?
Nagsaliksik ako ng mga ulat sa industriya sa loob ng 3 taon. Pumunta rin ako sa mga konsultasyon ng personal. Ito ang pinakatotoong feedback mula sa mga gumagamit. Vice President, you still have this talent under your wing. Ang kanyang sitwasyon. Napakaangkop sa mga kinakailangan ng aming proyekto. Sa proyektong ito, sa tingin ko ay maaari tayong magpatuloy sa pakikipagtulungan. Ang sekretarya mo, Vice Presidente, ay talagang parang isang Diyos na tumutulong. Larangan ng rehabilitasyon ng mga bata. Mas profesional siya kaysa sa aming profesional na koponan. Talagang kahanga-hanga siya. Alam ko lang ang tungkol dito. Ano ang mga natutunan mo dati? Data ng industriya ng psikolohiya ng mga bata. Naiintindihan mo ang lahat ng lohika ng negosasyon. Para sa sustento ni Tangtang, nagawa ko na ang maraming part-time na trabaho. Nagsanay din ako ng maraming bagay ng mag-isa. Ikaw ang nag-alaga sa kanya ng 5 taon mag-isa. Ako lang mag-isa. Nasaan ang tatay niya? Isa pa bang tao? Paano ko kayang iwanan kayong mag-ina? Wala na si Tatay Tangtang. Ikaw ang nag-iisang nag-aalaga sa bata. Siguradong mahirap ang 5 taon na ito, di ba? Hindi mahirap, mabait si Tangtang at hindi nakakaabala. Masaya ako na nandyan siya. Ang anak ko ay 5 taong gulang na. Nasaan na siya ngayon? Naghihirap din ba siya? Baka siya ay pinapahirapan ng iba. Hoy, Vice Presidente. Kailangan naming magdagdag ng isang detalyadong plano sa huling minuto. Kailangan ng agarang aksyon sa bahagi ng karanasan ng mga bata. Naiintindihan, ibibigay ko sa iyo bago mag-alas 8 ng gabi. Ikaw ang nakipag-usap para sa proyektong ito. Ikaw lang ang tunay na nakakaalam ng pangangailangan. Ikaw ang gagawa ng bagong plano. Ito ang susi ng aking opisina. Nasa drawer ng aking desk ang lahat ng proyekto at impormasyon. Lalabas muna ako para asikasuhin ang ilang bagay. Ito ay sayo na. Malapit nang matapos ang klase ni Tangtang. Kailangan kong pumunta sa paaralan para sunduin si Tangtang. Little Bear, tingnan mo kung malapit na bang dumating si Mama. Dumating na ang nanay ni Tangtang. Ngayon ba sa paaralan ay naging masunurin ka? Naglaro ako ng larong oso kasama ang mga kaibigan. Pinuri pa ako ng guro dahil sa aking tapang. Nagdrawing ako ngayon. Naglaro ng mga bloke. Nakagawa rin siya ng bagong kaibigan. Talaga ba? Mukhang maganda ang naging performance ni Tangtang sa paaralan ngayon. Ang galing ni Tangtang. Ang nanay ay magaling din. Nakacheck na sa paligid ng kindergarten ng ginang. Wala pang natagpo ang bakas ng dalaga. Pinalawak ang saklaw. Sinabi ng matandang ginang na kailangan nating mahanap siya agad. Kung hindi, lahat tayo ay mawawala. Magandang bersyon ng plano ito. Pumunta ka sa site ng partner mamaya at ikaw ang magsasalita. Hindi ko sinabi iyon. Natatakot akong masira ang lahat kaya't susubaybayan mo ako. Naniniwala ako sa iyo. Ang mga batang mababa ang edad ay sensitibo sa mga saradong espasyo. Pabagalin ang ritmo. Magdagdag ng mga laruan bilang kasama. Maaaring tumaas ang retention rate ng higit sa 30%. Napakaganda, ito na ang solusyon na kailangan natin, pirmahan na. Si Linyu ay mabilis na nakipag-ugnayan. Hintayin mo, ipapahiya kita. Vice Presidente, ito ang unang pagkakataon kong dumalo sa ganitong okasyon. Natatakot akong mapahiya kayo. Huwag kang mag-alala, sundan mo lang ako. Pahiram ng cellphone ko sandali. May mahalagang bagay ang kasosyo. Ginoo Few, gamitin niyo lang. Maghintay ka muna dito. Hintayin mo akong matapos bago kita lapitan. Siya yon. Kaya pala ang matagal ko nang hinahanap ay si Linyu Tangtang. Kaya pala anak kong si Linyu. Ngunit si Sekretarya Lin ay talagang sikat ngayon. Akala mo ba ay nakasampa ka na sa marangyang buhay? Kaya ba ng kapatid na lalaki na makapag-asawa sa mayamang pamilya? Miss Bae, wala na tayong dapat pag-usapan. At wala akong kailanman naisip na mangyari ang anumang bagay sa Vice Presidente. Linyu, tigilan mo ang pagpapakamataas. Kayo ang magbibigay sa kanya ng inuming ito ng personal. Bitawan niyo ako, labag sa batas ang ginagawa niyo. Naghihintay si Ginoong Tao hauyuan sa itaas, handa kang paglingkuran ng maayos. Bukas, gusto kong malaman ng buong mundo. Ikaw ang taong kinamumuhian ng lahat. Ihanda ang mga monitor agad. Ay monitor ang lahat ng mga exit sa buong lugar. Magtipon ang lahat ng mga bodyguard para maghanap ng tao. Dapat nating mahanap si Linyu. Haha, hindi ko akalain. Ang Miss Bai ay magdadala ng ganitong karakter. Huwag kang matakot, alagaan kita, huwag kang lumapit.
Ang ginagawa mo ay krimen at panggagahasa. Babasagin ang lahat ng kwarto sa ika-8 palapag. Hindi maaaring pilitin ng Vice Presidente na buksan ang pinto. Ito ay hindi alinsunod sa mga patakaran. Ngayon, ako ang batas. Lockdown mo ang ika-8 palapag. Siya sa atin ang bawat isa. Sino mang manghimasok sa babae sa aking negosyo ay naghahanap ng kamatayan. Nahanap na kita, sa pagkakataong ito, hindi na kita mawawala. Panginoong Few, tulungan mo ako, natatakot ako. Vice Presidente, hindi ko sinasadya. Si Bayro Oxy. Si Bayro Oxy lang ang dahilan kung bakit ko iyon ginawa. Saan mo siya nahawakan kanina? Wala akong ginawa. Hindi ko siya hinawakan. Pakiusap, patawarin mo ako, hindi na ako mangahas ulit. Pasensya na, nahuli ako. Pasensya na at nagdusa ka. Pangalawang Pangulo, gusto kong umuwi. Sasama kita pauwi. Ano na nangyari sa gitna ng gabi na ito? Diyos ko, hindi ba't siya ang nanay? Siya si Linyu. Siya nga iyon noong isang gabi 5 taon na ang nakalipas. Si Tangtang ay apo ng mayamang pamilya namin. Bilisan, dalhin ang tao sa guest room. Tawagin ang doktor ng pamilya, bilisan mo. Ang batang babae ay puno ng mga gasgas sa kanyang mga kamay. Ano bang hirap ang dinanas niya? 5 taon na. Ngayon ko lang talaga natagpuan. Tangtang. Tangtang. Nandyan na si Mama. Kailan darating ang doktor? Nasa daan na. Darating na sa loob ng 1-0 minuto. Babantayan ko siya ngayong gabi. Walang sinuman ang pinapayagang pumasok. Ingatan mo siya ng mabuti. Sa pagkakataong ito, hindi na kita papayagang mawala sa aking mundo. Narito ang Vice Presidente. Ikaw ang nagligtas sa akin. Salamat. Nandyan pa si Tangtang sa bahay, kailangan kong umuwi. Ito ang aking hairpin. Paano ito napunta sa iyo? 5 taon na ang nakalipas sa isang maulang gabi. Mamahaling hotel. Naiwan mo ito 5 taon na ang nakalipas. Si Tangtang ay 5 taong gulang na ngayong taon. Tugma na tugma sa oras ng gabing iyon. Mayroon siyang claustrophobia. Wala kang anumang alaala mula sa gabing iyon 5 taon na ang nakalipas. Dahil sa nilagyan siya ng gamot. Nang magising ako, umalis ka na. Sa mga nakaraang taon, patuloy akong naghahanap sa iyo. Kamakailan ko lang nalaman na mayroon akong isang anak na babae. Palagi kong iniisip kung nasaan na siya ngayon. Noong gabing iyon 5 taon na ang nakalipas. Yun na tao ay siya. Gusto na ba niyang agawin ang aking candy? Diyos ko, talaga ba? Kukunin mo na rin ba ang huli kong alaala? Mali ang pagkakakilala mo, Vice Presidente. Nawala ko lang nang hindi sinasadya ang hairpin na ito. Matagal nang wala si Tatay Tangtang. Wala itong kinalaman sa iyo. Ang tao noong gabing iyon ay hindi ikaw. Hindi kita kilala. Si Tangtang ay hindi iyong anak. Nagkamali ka. Nakapag-ayos na ang mga bagay tungkol sa Vice Presidente kagabi. Nagsimula na ang pulis sa pagsasampa ng kaso. Ngunit si Bayrook simula sa pamilya Bay. Hayaan mo siyang magtagal pa ng ilang araw. Mag-ayos ng bodyguard para sa 24 na oras na proteksyon. Linyu at Tangtang. Proteksyon lang, hindi lumalapit at hindi nagugulat. Hayaan silang hindi makaramdam ng anumang kakaiba. Naiintindihan ko ang lahat ng mga schedule ni Linyu. Anong oras kukunin ang bata? Dapat kong malaman ng mabuti kung anong daan ang tatahakin at kung saan ako pupunta. Narinig mo na ba? Kagabi, umuwi ang Vice Presidente na may kasamang babae. Nagtanggol siya ng isang gabi. Totoo ba? Hindi ba't ang Vice Presidente ay hindi mahilig sa mga babae? At saka umiyak pa ang matandang ginang. Sinasabi na siya ay manugang ng mayamang pamilya. Diyos ko, mukhang may pagbabago na mangyayari. Laging walang magawa. Magtrabaho ka na.
Lin Yu, bakit ikaw? Bakit ikaw ang makakatayo sa tabi ni Kuya sa gabi? Ngunit ako ay itinaboy na parang isang asong ligaw. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang makapag-asawa sa mayayamang pamilya? Papaluhurin kita sa kahihiyan. Magkano ang isang matapang na trending na top 3? Tingnan ang kasikatan, 500,000 para sa top 3. 500 milyon para sa buong internet na pag-usbong 500 milyon. Gusto kong hindi na siya makabangon sa buhay na ito. Lin Yuming, bukas malalaman mo kung ano ang mas masakit pa sa kamatayan. Narinig ko na ang babaeng ito ay isang solong ina. Walang hiya ang babaeng ito na nang aakit sa vice-presidente habang may dalang anak. Narinig ko na ang kanyang anak na babae ay isang bastardo rin. Hindi ko alam kung kaninong lalaki iyon. Wala akong ginawang pang-akit. Pumasok ako dito dahil sa aking kakayahan. Tang-tang. Sinasabi ng nanay na siya ang nagdulot ng iyong kapahamakan. Patawad, anak, sa iyong ina. Tang-tang. Sabi ng nanay, si Tang-tang ay isang ligaw na uri. Sinasabi na ang mama ay isang aswang. Hindi wild na uri si Tang-tang. May nanay si Tang-tang. Si Tang-tang ay hindi isang ligaw na uri. Si Tang-tang ang pinakamamahal na kayamanan ng kanyang ina. Sinasabi lang nila iyon. Huwag huminto, mama, si Tang-tang. Ayaw na ni Tang-tang pumasok sa paaralan. Ayaw na makipaglaro ng mga bata kay Tang-tang. Sinasabi nilang marumi si Tang-tang. Kahit sino pa ang may ginagawang masama sa akin. Para kay Tang-tang, hindi ako kailanman susuko. Pangalawang Pangulo. Naitulak na ang trending topic ng 3 beses. Ngunit masyadong marami ang mga troll ng kabilang panig kaya't hindi ito mapigilan. Nalaman na ang nasa likod ng lahat. Si Bay Roxy. Gumamit siya ng banyagang account para bumili ng grupo ng mga troll. Budget na 5 milyon. Kaya niyang mag-invest ng 5 milyong piso para sa buong internet na pag-usapan ito. Kagawaran ng batas sa loob ng 5 minuto. Ibigay mo sa akin ang draft ng kriminal na reklamo laban kay Roxy. Walang dapat mawala sa mga kaso ng paninirang puri at paglabag sa dangal. Hindi na pinapansin ang trending topic, Vice Presidente. Hayaan siyang tumalon ng mas mataas at mas malala ang pagbagsak. Handa na ba ang 3 bahagi ng ebidensya? Nakuha na ang lahat ng mga video at audio file ng surveillance. Nagawa na ang pagsusuri ng hudisyal. 1% na katotohanan. Magaling. Ngayon, gusto kong hindi na makabangon si Bayro Oxy sa buong buhay niya. Ngayon ay magkakaroon ng press conference. Para sa isang bagay lamang. Linawin. Tungkol sa lahat ng mga donasyon para sa aking sekretarya na si Lin Yu. Bise ng mga chismis. May mga chismis sa internet na sinasabi na si Lin Yu ay umangat sa posisyon dahil sa kanyang katawan. Ano ang inyong reaksyon dito? Ito ang nais kong linawin. 3 piraso ng matibay na ebidensya. Hayaan ang lahat na makita. Sino talaga ang tunay na masamang tao? Naghihintay si Ginoong Wang sa itaas para sa iyo. Bukas, gusto kong malaman ng buong mundo. Ikaw ang taong kinamumuhian ng lahat. Unang bahagi ng ebidensya. Bayro Oxy, ang hari ng mga alitaptap. Nakatakdang dukutin ang aking sekretarya na si Lin Yuxia. Nais na linisin ang mga utang. Nagsimula na ang investigasyon ng pulis. Si Ginoong Wang ay nahuli na. Diyos ko, ito ay talagang nakakagulat na impormasyon. Hindi ka panipaniwala na ang panganay na anak ng pamilyang Bai ay gumawa ng ganitong bagay. Bumalik ako ngayon na may dugo na Hindi ko akalain na ganito ka-explosive. Hindi nakakagulat na ito ay mula sa isang mayamang pamilya. Tiyak na marami. Ikalawang bahagi ng ebidensya. Empty response keys katumbas equals. Ikinulong sa imbakan. Nagdulot ng pag-atake ng claustrophobia sa bata. Nagatakan ng makamandag na gagamba. Panandaliang pagkawala ng boses. Kung kailangan nyo ng medical na reseta, may ebidensya kami at hindi rin kami magpapatawad sa mga bata. Anong galit at anong sama ng loob? yung salbahing si Lin Yu ay naglakas loob na akitin si Kuya Yan Li. Gusto kong iparana sa kanya ang mas masahol pa sa kamatayan. Ang kanyang anak na babae, Dave. Tama lang na isara ang bastardo sa maliit na itim na silid. Ang bawat bahagi ng ebidensya ay may pagsusuri ng hukuman. 100% totoo. Ngayon, sino pa ang nagsasabing si Lin Yu ay umangat dahil sa kanyang katawan? Ngayon, nais kong linawin ang mga bagay sa salu-salo. Si Lin Yu ay tao ko. Ang kanyang anak na babae ay aking tunay na dugo sa aking pangalawang piging. Sino ang may lakas na galawin ang mag-ina nila?
Ibig sabihin ay kalabanin ako, si Fu Yanli. Laban sa buong Fuji Group. Ano ang gagawin natin, Ginoo? Nagawa ni Rooxy ang malaking gulo. Ang mga bantay ay gustong pahirapan tayo hanggang kamatayan. Bayro Oxy, lumabas ka dito. Tay, huwag kang makinig sa mga sabi-sabi sa internet. Lahat ng iyon ay peke. Ipinakita na ng Ebanghelyo ang lahat ng mga footage mula sa surveillance. Akala mo ba'y bulag ako? Ikaw, huwag mong saktan ang bata. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Gustong ikidnap si Guan Xiao sa isang maliit na silid. Ito ay isang krimen. Ay kailangan mong makulong. Si Rooxy ay nagkamali rin sa isang sandali. Hindi niya sinasadya. Ngayon, itinigil ng Fuji ang lahat ng pakikipagtulungan. Ang mga manlalaro ay namigay pa ng 30 bilyon. 30 bilyon, ano ang ipambabayad mo? Tatay, para rin ito sa pamilya Bai. Gusto kong magpakasal kay Fu Yanling. Gusto kong tumulong sa pamilyang Bai. Tulungan ang pamilya Bai, tingnan mo kung ano na ang nagawa mo. Matagal na pagsusumikap ngunit palaging nabibigo. Ikaw ang nagdulot ng kapahamakan sa pamilya ng Bai. Ngayon ay magpahinga ka at umalis ka sa pamilya. Walang lugar para sa ganitong anak na babae sa pamilya. Umalis ka na. Ginoo, anong nangyari sa iyo? Tawag na ng ambulansya. Bilisan mo, anong nangyari sa iyo, mahal? Doktor, kumusta na ang asawa ko? Biglang nagkaroon ng cerebral hemorrhage ang pasyente. Nailigtas na siya. Ngunit siya ay nasa estado pa rin ng pagkakakoma. Kailangan ng pangmatagalang paggamot sa hinaharap. Hindi na dapat ma-stress muli. Nasisiyahan ka na ba? Nagawa mong magalit ng ganito ang tatay mo. Umalis ka sa akin. Walang ganitong anak na babae ang isang palasak na gastador. Linyo ay nag-aaksaya ng oras. Sina ang sumira sa akin? Sinira ang magulong pamilya. Hindi ko kayo pababayaan na maging masaya bilang isang pamilya. Hindi kailanman. Grabe, ang gwapo ng Vice Presidente. 3 solidong ebidensya ang direktang nagpatigil. Karapat-dapat lang na maayos na ang mga tao tulad ni Bayro Oxy. Noon, pinabayaan ko pa si Linyu. Dapat ba akong humingi ng tawad? Nakita niyo na ba ang trending na balita? Pinalaya si Bayro Oxy ng kanyang ama. Karma, ito ang karma. Ano bang pinag-usapan sa oras ng trabaho? Ang opinyon ng Vice Presidente ay ganap ng nagbago. Si Bayro Oxy ay pinalayas mula sa Bay family. Palakasin ang pagsisikap. Gusto kong wala na siyang pagkakataon na makabangon muli. Pangulo ng Fuji Group. Aminadong siya na si Linyu ay akin. Ang kanyang anak na babae ay aking sariling dugo. Huwag na, Laolin. May malaking nangyari. Ano bang mabuti? Bawat video na pinapanood ko, pinapakialaman mo pa. Tingnan mo, ipakita mo sa akin ng malinaw. Yung salot na si Linyu, inilagay siya bilang presidente ng Fuji Group. Yung mayamang pamilya ng pinakamayaman sa Fuji, dapat lang na masumpungan. Talagang umakyat sa mataas na sanga ang batang ito. Pambansang pinakamayamang tao ng Fuji Group. Mas malaki pa ang mga ugat at balahibo ng pamilya nila kaysa sa ating baywang. Huwag kalimutan ng batang ito ang ating mga pinagdaraanan kahit na siya'y umunlad na. Baka makalimutan niyang galing siya sa sinapupunan ng iba. Kumain at uminom siya sa akin ng mahigit 20 taon. Ngayon, oras na para ibalik ang prinsipal at interes. Hayaan mo siyang bilhan ng bahay ang kapatid. Kabayaran ang buong halaga para sa 4 na silid at 2 sala. May isa pang Porsche at Ferrari na nagkakahalaga ng 500 milyon. Hindi bababa sa 5 milyong piso. Empty response keys katumbas equals. Kung hindi natin siya pinilit na ipalaglag ang bata noon, makakakapit siya sa mayamang pamilya. 5 milyon hahaha. Ayaw niyang ibigay. Pupunta tayo sa harap ng kanyang kumpanya para magbitbit ng banner. Pumunta sa kindergarten ng kanyang anak na babae at mag-ingay. Ipabatid sa buong mundo. Siya ay isang hayop na hindi kumikilala sa kanyang mga magulang. Tingnan natin kung gusto pa siya ng kanyang pangulo. Tawagan muna. Mayroon pang isa 0 item na direktang paglilipat. Para hindi na tayo magpunta pa. Yung batang iyon ay nagpalit ng numero at hindi man lang sinabi sa atin. Nakuha pa rin ito mula sa kanyang katrabaho noong nakaraang pagkakataon. Subukan mong hindi sumagot. Kahit ang tunay na mga magulang ay hindi na kailangan. Buksan ang hands-free. Gusto kong marinig. Bakit ganito ang puting mata na lobo na ito sa atin? Hoy, patay na bata. Tumigas na ang iyong mga pakpak, hindi ba? Nang umakyat ka sa mataas na sanga, nakalimutan mo na ang iyong mga magulang. Nanay, 5 taon nang hindi tumatawag. Pag tumawag, nagmumura na agad. Nakakatuwa ba?
Alam mo na 5 taon na tayong walang komunikasyon. Wala ka na bang konsensya? Pinag-aralan ka namin ng mahigit 20 taon. Sinasabi mong putulin na lang ito. Sino ang dugo na dumadaloy sa iyo? Huwag niyong kalimutan. Kayo ang nagpasya na putulin ang relasyon natin. 5 taon na ang nakalipas. Sino ang gustong ipagbili ako sa isang matandang higit 50 anyos? Sino naman ang gustong putulin ang relasyon natin? Mula simula hanggang sa wakas, kayo ang may kasalanan. Huwag mo akong pagbuklatin ng mga lumang isyu. Kung hindi ka lang matigas ang ulo, kailangan na nating umalis agad. Ngayon na umunlad ka, nagbabalik ka ng utang na loob. Hindi ako sumusunod. Buntis ako. Pinipilit niyo akong ipalaglag ang bata na ayaw kong gawin. Gusto niyo akong ipagbili sa isang matandang lalaki na mahigit 50 anyos. Ito ay tinatawag na pagsunod. Lahat ng iyon ay para sa iyong kabutihan. Ang mga babae ay kailangang mag-asawa. Akala mo ba may gusto sa iyo ang sinumang tao sa batang ito? Hindi siya basta-bastang anak. Mayroon siyang ama. Ang kanyang ama ay si Fuyan Li. Batiin mo pa siya ng 1 beses. Hindi na ako makikipag-usap sa iyo. Diretso ka nang makipag-usap sa abogado tungkol kay Uyo. Hindi iyon ang ibig sabihin ng nanay. Mag-aasawa na ang kapatid mo. Kailangan ng babae ang buong bayad para sa bahay at sasakyan. Wala na talagang magawa ang nanay kundi hanapin ka. Ngayon ay kasama ka na ng vice-presidente. Kahit kaunting dumaan sa mga daliri, sapat na iyon para mabuhay ang buong pamilya natin. Tingnan mo, 500,000 ay hindi naman malaking bagay para sa'yo, di ba? 500 milyon, talagang naglakas loob kayong humingi. Huwag mong sabihing wala ako. Kahit na meron, hindi namin ibibigay sa inyo. Hindi mo ibibigay. Kung hindi mo kami bibigyan, pupunta kami sa harap ng kumpanya mo at mag-ingay. Pupunta kami sa kindergarten ng anak mo para mag-ingay. Pumunta ang mga mamamahayag para kumuha ng litrato. Tingnan natin kung may hiya pa kayo bilang mayayamang pamilya. Tamang-tama para makita ng buong bansa. Noong panahong iyon, ibinenta ang anak na babae kapalit ng dote. Ano ang hitsura ng mga mabuting magulang na nagtataboy sa kanilang anak na babae palabas ng bahay? Akala mo ba ayaw naming subukan? Pupunta tayo bukas. Pipilitin kitang umalis sa Fuji. Hayaan mong iwanan ka ng presidente mo, bahala ka. Ngunit pinapaalalahanan kita. Puno ng mga kamera ang harap ng Fuji Group. Ang video ng inyong pag-aasta ay magiging viral sa buong internet. Sa huli, sino ang mapapahiya, isipin mo na lang. Kayo, naglakas loob kayong magbanta sa inyong mga magulang. Kayo ang unang nagbanta sa akin. Huwag mo nang tawagan ulit ang numerong ito. Hindi ko ito tatanggapin. Wala ka ng mga magulang, Linyu. Mula nang ibenta kanila sa isang matandang higit sa 50 taon na ang edad. Wala na. Linyu, mukhang hindi maganda ang iyong mukha. Ang gusaling ito ay talagang magarbo. Dapat may kalahati tayo sa gusaling ito sa hinaharap. Yene, kulang ang kalahati. Yung batang babae na yon ay nag-asawa ng mayamang pamilya. Pinakamayamang tao sa buong lungsod. Sasamahan natin sila sa masasarap na pagkain at inumin. Hindi na kailangang mag-alala sa natitirang buhay. Sino po ang hinahanap niyo? Naghahanap ako ng anak kong si Linyu. Nagtatrabaho siya dito. Ako ang kanyang ina. Ito ang kanyang ama. Tingnan mo sa front desk. May isang tao na nag-aangking ina ni Lin sekretaryo na nagtatanong tungkol sa kung ano. Ako ang kanyang tunay na ina. Pabayaan niyo si Linyu na bumaba. Agad na sinabing dumating na ang kanyang mga magulang. Pakiusap, tulungan niyo akong ipalabas siya para salubungin ang ginang na ito. Ano ang dapat ipagtulungan? Makipagtulungan kayo para mahanap ko ang anak kong babae. Ano ang ibig sabihin ng pagharang niyo? Kayo ba ang grupo ng Fuji na nananakit sa mga tao? Humakbang kayo, kami ang tunay na mga magulang ni Linyu. Ang pagharang ninyo ay iligal na pagkulong sa aming anak na babae. Maniwala kayo o hindi, isusumbong ko kayo. Ano bang nangyayari dito? Mukhang hinahanap ng mga magulang ang kanilang anak na babae pero nahadlangan. Malaking kumpanya ba? Nagmamalaki sa mga mahihirap. Sino ang makakapagsabi ng totoo? Pinag-aralan ko siya ng mahigit 20 taon. Ang anak na babae ay may mataas na posisyon sa Fuji Group. Nang makatulong na siya sa malaking boss, hindi na niya kami kinikilala. Umuwi kami ng aking asawa mula sa aming bayan sa isang gabi sa tren. Sumakay ng tren para makita siya. Hindi man lang siya nagpakita. Ano bang katwiran ito? Ayaw din naming mapahiya, talagang wala kaming magawa. Hindi siya nagmamalasakit sa mga problema sa bahay. Hindi siya nagmamalasakit kahit na masama ang kalagayan ng katawan naming mag-asawa. Ngayon, kahit makakita lang ng isa, mahirap na. Ay, napakarami na ng mga ganitong kabataan ngayon. Nakalimutan natin ang ating pinagmulan, mahirap tayo. Ngunit ang mga mahihirap ay may prinsipyo. Hindi ako nandito para manghingi ng limos. Gusto lang sanang makita ang anak na babae at tanungin kung mabuti ba ang kalagayan niya. Kaya naman kahit ang pangunahing pintuan ay hindi pinapayagang pumasok. Huminto kayo, Ginoo, hindi kayo makakapasok. Kailangan talaga niyang makita ang anak kong babae ngayon. Umalis ka.
Ay, sinaktan. Sinaktan ng gwardiya ng Fujiki ang tao. Tara na, tingnan nyo. Ganito ba ang kalidad ng kumpanyan nyo? Binubuli nyo kami mga ordinaryong mamamayan. Mas mabuti pang palabasin nyo ang anak kong babae. Kung hindi matatapos ang insidenteng ito ngayon. Nanay, tumayo ka na at huwag mag-ingay dito. Anak na babae. Nako, sa wakas ay naisip mo na, sobrang namimiss ka na ng nanay mo. Ilang buwan ka nang hindi umuwi at hindi tumatawag. Nababahala ang nanay sa'yo, gusto kanyang makita. 5 taon na walang komunikasyon, ngayon saka lang nagsasabi ng miss ako. Akala mo ba'y 3 taong gulang ako? Ay naku, anong klaseng asal ito? Ito ang nanay mo. Binigyan ako ng gamot ng tatay 5 taon na ang nakalipas at ibinigay sa isang 50 anyos na matanda. Nung pinalayas niyo ako sa bahay, bakit hindi niyo naiisip na ako ang anak niyo? Ngayon, bakit kayo biglang bumalik para makilala ako kung hindi dahil sa pera? Sinasabi mong inalagaan ninyo ako ng mahigit 20 taon. Pero dati, nagbigay ako ng maraming pera sa pamilya. Kung wala akong maibigay na pera, itataboy niyo ako sa bahay. Sa mga panahong ito, naisip niyo ba na ako'y inyong anak? Ano naman kung pera ang dahilan? Ikaw ang aking anak, ang perang kinikita mo ay para sa akin. Dapat kang magbigay sa amin ng 500 milyon bilang dot kapag ikinasal ka sa mayamang pamilya. Kulang kahit 1 sentimo. Sobrang taas naman ng 5 milyon na iyan. Ito ay para humingi ng pera. Hindi sila dito para makita ang anak na babae. Sobrang walang hiya naman ng mga magulang na ito. Saan ako kukuha ng 5 milyon? Wala ka, pero yung boss mo meron. Hindi ba siya nagsabi sa anuman press conference? Ikaw ba ay tao niya? Pahingin mo sa kanya ang 100,000 bilang dowry. Ang natitirang 4 milyon ay para sa suporta sa pagpapalaki. Walang problema kung hindi ibigay. Nandito lang tayo at hindi alis. Hayaan ang mga mamamahayag na kumuha ng larawan. Hayaan nating makita ng buong bansa. Ang kasintahan ng Pangulo ng Fuji Group ay isang di makabayan na anak. Paano na ang anak mong iyon na makikita pa ang ibang tao sa hinaharap? Huwag niyong galawin si Tangtang. Hindi ko kayo palalampasin. Ay, tinatakot mo pa ang sarili mong ina. Sige lang. Kung hindi mo kami bibitawan, hindi rin kami bibitaw sa iyo. Ngayon, hindi tayo magbabayad. Bukas, pupunta tayo sa harap ng kindergarten at upo. Tingnan kung sino ang unang susuko. Hindi ako magbibigay ng kahit 1 sentimo. Mayroong surveillance dito. Bawat salitang sinabi ninyo ay naitala. Kung maglakas loob kayong pumunta sa kindergarten ni Tangtang, tatawagan ko ang pulis. Banta ng pagdukot sa 5 taong gulang na bata. Alam niyo kung gaano katagal ang hatol sa inyo. Sige, gawin mo ang gusto mo. May kakampi ka na. Hindi na siya kumikilala sa kanyang mga magulang. Sige, tignan nyo. Ito ang aking sariling anak na si Linyo. Nang makilala niya ang mayamang tao, hindi na niya kailangan ang mga magulang. Kami ng matanda ay patuloy na magpapakuha. Post sa internet. Tamang-tama para makita ng mga tao kung paano nagbenta ng anak na babae kapalit ng dowry noong mga nakaraang taon. Ano ang hitsura ng mga mabuting magulang na nagtataboy sa kanilang anak na babae palabas ng bahay? Huwag kang magtangkang sumagot. Paano ko ba nagawang magkaroon ng isang ganitong walang utang na loob na anak? Hintayin mo, hindi pa tapos ang usapan na ito. Secretary Lin, ayos ka lang ba? Walang anuman, pasensya na sa abala. Hintayin mo, hindi pa tapos ang usaping ito. Ikaw ang pangalawang pangulo. Mukhang tao naman siya. Huwag mo na siyang hawakan ulit. Pipilitin ko kayong magbayad ng halaga. Sino ang pinapahintulutan mong matakot? Ako ang kanyang ina. Karapatan kong humingi ng pera sa anak kong babae. Anong pakialam mo? Natural na karapatan. Nilagyan niyo ng gamot ang anak na babae niyo. Pinipilit siyang pakasalan ang 50 anyos na asawa kapalit ng dote. Sa huli ay pinalaya sa bahay. Ito ang tinatawag mong makatarungan. Ginagawa iyon para sa kanyang kabutihan. At saka, lahat ng ito ay mga usaping pampamilya. Huwag makialam ang mga tao sa mga usaping pamilya. Inihanda ng kagawaran ng batas ang isang liham mula sa abogado para kay Lin Jiamo. Nanghihingi ng pera ang mag-asawang Wang Xiulan. Halaga ng kasong paninirang puri at panggugulo. 5 milyong, tiyak ang ebidensya. Kaya mo bang gawin iyon? Ako ang nanay niya. Maglakas ka ng loob na magsumbong sa akin. Subukan mong sumama sa akin. Linyo, bumalik ka sa akin. Kung aalis ka, hindi pa tayo tapos. Pupunta ako sa kindergarten ng anak mo para magdulot ng gulo. Papaluhurin kita sa kahihiyan. Huwag kang maglakas loob na pumasok sa paaralan ng mga bata na yon. Pipilitin kung hindi mo makita ang anak mo sa buong buhay mo. Sige na, umuwi na tayo. Sumpa ng aking kapalaran. Nakapag-alaga ako ng puting mata na asong ulol. Ayos ka lang ba? Hindi ko sila papayagang saktan ka.
Hindi ko rin sila papayagang saktan si Tangtang. Bakit? Bakit ganito ang trato nila sa akin? Ako rin ay anak nila. Ano bang mali ang nagawa ko? Wala kang ginawang mali. Sila ang may pagkakamali. Uminom ka ng kaunti. Walang anuman. Bata, narinig ko kanina ang tungkol sa iyo mula sa espesyal na katulong. Huwag kang matakot, nandito si Yan Li. Nandito ako, mayaman ka. Walang makakapang-api sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit pinagawa ko ang abogado agad. Nakadraft na kasunduan para sa pagputol ng relasyon. Basta't pumirma sila. Sa legal na paraan, putulin ang relasyon ng magulang at anak. Sa hinaharap, hindi ka na nila pwedeng guluhin, pati na si Tangtang. Tungkol sa pera, huwag kang mag-alala. Kailangan nilang magdagdag ng kung gaano karami. Ngunit ang kondisyon ay kailangan itong tapusin ng tuluyan. Tuluyang wakasan ang panganib. Ang ganitong tao ay bibigyan ng pera isang beses. Darating ang pangalawa at pangatlong pagkakataon. Tanging ang ganap na pagputol ang makakapagprotekta sa iyo at kay Tangtang. Tama ang sinabi ng nanay. Ang mga ganitong tao ay sakim at walang kasiyahan. Ngayon, bibigyan ng 5 milyong. Bukas, kailangan na ng 1 milyong. Hindi natin sila dapat hayaan na parang mga langgam. Isang buhay na nakatutok sa iyo ng walang tigil. Pero ang 5 milyon ay masyado ng marami. Ano ang ibabayad ko na hindi mo na kailangang bayaran? Hindi ito pera para sa iyo. Ito ang pera para bilhin ang kanilang karapatan sa panggugulo. Para sa akin, ang kaligtasan niyo ni Tangtang ay mas mahalaga kaysa sa kahit ano. 5 milyong piso para sa kapayapaan niyo ni Tangtang habang buhay. Sobrang halaga niyan, tanga. Ikaw ay isa sa aming mayamang pamilya. Bakit pa tayo maghihiwalay? Simula ngayon, tawagin mo akong nanay. Babantayan kita habang buhay. Salamat sa inyo. Pero hindi mo kailangang magpasalamat. Sabi ko na sa buhay kong ito, poprotektahan kita. Salamat, Vice President. Ngunit hindi na maaga. Pupunta ako para sunduin si Tangtang. Pupunta ako para sunduin siya. Ngayon gabi, dito kayo matutulog ni Tangtang. Marami pang karagdagang kwarto. At saka, inihanda ko pa kay Tangtang ang isang silid prinsesa. Hindi na kailangang maging estranghero si Tangtang. Ako na lang ang pupunta para sunduin. Sinasabi mo, itong batang ito. Bakit lagi na lang gustong mag-isa? Si Lin Yu, ang puting mata na asong ulol. Walang utang na loob. Pinabayaan ko siya ng mahigit 20 taon. Talagang lumakas na ang loob ng batang ito. Bukas, ipagpapatuloy natin ang gulo. Hindi ko kayang maniwala na talagang ganoon siya kawalang puso. Magbigay kayo ng opinyon, mga tao. Ang anak kong babae ay umalis at nagtrabaho sa isang malaking kumpanya. Hindi na kami kinikilala ng aming anak. Pinaghirapan naming palakihin siya. Wala siyang ibinibigay kahit isang sentimo sa amin. Mga kaibigan, nakita niyo ba? Ito na yung hindi kahapon. Sunod na pangyayari sa insidente ng pagkilala sa mga magulang. Dumating na naman ang mga magulang ng taong sangkot para magalit. Ngayon, nagdala pa ako ng banner. Kapag umabot ng 100,000 na likes, papasok ako para mag-interview. Mahirap ba sa akin na itaas ang maliit na kamay ko? Sobrang malas ko. Gusto lang naming makita ang aming anak na babae. Kami ng aking asawa ay galing sa aming bayan. Sumakay ng tren ng isang buong araw at gabi. Huwag nang isama ang tubig. Hindi man lang nakainom ng isang basong tubig. Siguradong magiging sikat ang dawin. Ay, ang mga kabataan ngayon, talagang maririnig mo silang umiiyak. Kahapon nandoon ako sa lugar. Sinabi niya mismo na kailangan niya ng 5 milyong. 5 milyon, para ba ito sa pagbisita sa anak na babae o para humingi ng limos? Sino ang sinasabi mo? Akala ko'y karapatan ko bilang kanyang ama. Ano ka ba? Dumarami na ang mga tao sa labas ng Vice Presidente. Kailangan ba ng tulong? Sabi ng Vice Presidente na hayaan silang mag-ingay. Bumaba na ang Vice Presidente. Pangulong, pakiusap, pahalagahan mo ang aming sitwasyon. Sumama ang anak kong babae sa'yo. Hindi mo pwedeng baliwalain ang aming dalawa. Kung gusto mong pakasalan siya, kailangan mong magbigay ng 5 milyong halaga ng dowry. Hindi pwedeng bawasan ng kahit isang sentimo. Shit, 500 milyon, talagang may lakas ng loob ang matandang ito na humingi. Narinig ba ng pamilya? Magbibigay ba ang Vice President ng 5 milyong halaga ng kasal? 500 milyon eh. 5 milyon. Bigyan mo ako ng 500 milyon at papayag akong magpakasal ang anak kong babae sa iyo. Kung hindi, mag-aaway ako. Magkakaroon ng gulo hanggang sa magsara ang kumpanya ninyo. Naging sikat siya sa kanyang katanyagan at kayamanan. 500,000, bagay ba sa inyo yon? Anong ibig mong sabihin? Ayaw ibigay. Sinasabi ko sa'yo, kung walang 5 milyong piso, huwag mong asahang mapapangasawa mo ang anak kong babae. Kung hindi, magpapaingay ako palagi. Narinig ko na may anak kayo, tama ba?
Kung hindi mo ako bibigyan, mag-ingay ako sa kindergarten ng mga bata. Magsalita ka pa ng isang salita. Wala akong ibibigay na kahit isang sentimo. Pipigilan pa nitong makahanap ng trabaho ang anak mo sa buong buhay niya. Narito ang tseke na 5 milyon. Ang pamilya ay nagbigay ng 5 milyong para sa vice-presidente upang makuha ang leader. Kung gusto mong kunin ang pera, kailangan mong pirmahan ang kasunduan na putulin ang relasyon. Simula ngayon, wala na kayong anumang ugnayan kay Yanyi. Linyu, huwag mang abala o makipag-ugnayan sa anumang paraan. Banta kay Ginang Linyu at sa kanyang anak na si Tangtang. Ang sinumang lalabag ay pananagutin ng Fuji Group sa ilalim ng batas. At humiling ng buong refund na 5 milyong yuan at putulin ang relasyon. Bakit siya ang anak ko at hindi mo? 2 dekada mo siyang inalagaan para ipalit sa kasal. Pilitin siyang pakasalan ang 50 anyos na matanda. Pati pinagsabihan siya ng gamot. Ganito ang paraan mo bilang ina. Ibig sabihin, ang mabuting babae ay kailangang mag-asawa. Sino mang pakasalan ay pakasalan. Pipirma ba o hindi? Kung hindi pa rin pipirma, ayos lang. A-report ang insidente sa departamento ng pulisya. A-report sila sa extortion. Ay naku, pumirma na ako. Ano pang hinihintay mo? Mabilis, pirmahan mo na ang 5 milyong, makakabili na ng villa ang anak. Tandaan mo, nakapirma na ang vice presidente. Simula ngayon, walang anumang kaugnayan si Linyu sa inyo. Kung muli kong makita na inaabalan niyo siya, hindi lang hindi makakakuha ng 5 milyong halaga, kundi maaabala pa. Pipilitin ko kayong iluwa ang lahat ng kinain niyo. Hindi. Hindi na kami kailanman hahanap sa kanya. Ang pag-aasawa sa iyo ay swerte niya. Ito ang tunay na mga magulang. Para sa pera, kapag sinabi ng anak na ayaw na, ayaw na. Sila ay pumirma. Simula ngayon, nakapirma na. Sa batas, pinuputol nila ang kanilang ugnayan sa iyo. Hindi na sila makakapunta sa iyo. Noong ako ay 5 taong gulang. Nang isilang ang kapatid na lalaki. Alam ko na. Ako ay labis sa bahay na iyon. Nakapasok ako sa kolehiyo. Hindi nila ako pinapayagang pumasok. Sinasabi na walang silbi ang pag-aaral ng mga babae. Papasukin nila akong magtrabaho sa pabrika para makapag-aral ang kapatid ko. Later, I married that 50-year-old man. Palitan ng dowry para makabili ng bahay para sa kapatid. Hindi ako sumasang-ayon. Pinainom nila ako ng gamot. Tumakas ako. Pinalayas nila ako sa bahay. Sa loob ng 5 taon. Ako lang mag-isa. Mag-isa kong kasama si Tangtang. 5 taon na, hindi nila ako kailanman hinanap. Ni isa man lang. Akala ko mayroon pa silang kahit kaunting bagay. Kaunting pagsisisi. Kaunting pangulila. Walang kahit kaunting konsensya. Dumating sila sa akin hindi dahil sa gusto nila ako. Hindi dahil nag-aalala sila sa akin. Dahil sa pera. Nakita ko na ang pinakamaduming transaksyon sa merkado. Nakakita ng pinakamasamang mukha ng tao sa kanyang pagkatao. Ngunit hindi ko pa nakita. Ganito ang pagtrato ng sariling mga magulang sa kanilang anak na babae. Sa loob ng 20 taon, paano mo ito nalampasan? Hindi na magiging ganon. Sa hinaharap, ako at si Tangtang ay magiging pamilya mo. Hindi ka na magiging nag-iisa. Pamilya maliban kay Tangtang. Maaari pa akong magkaroon ng tunay na pamilya. Hindi ka na nag-iisa. Mayroon ka, mayroon ako, mayroon tayong lahat ng baluti. Walang sinuman ang maaaring mang-api sa iyo muli. Ang lalaking ito sa harapan ko ba ay talagang karapat dapat kong pagkatiwalaan. Pasensya na. Pasensya na at napahiya kita. Linyu, kailan mo ba ako kikilalanin? Kailan mo ako pagkakatiwalaan? Hindi na maaga ang oras ng vice presidente. Pupunta na ako para kunin si Tangtang. Mama, ang aga mo ngayon. Namimiss na ni Mama si Tangtang. Kaya maaga akong dumating para sunduin ka. Mama, bakit pula ang mga mata mo? May nangbuli ba sa'yo? Walang mas masaya kaysa sa walang ina. Naiiyak din ba kapag masaya? Kasi sobrang saya. Sobrang saya na hindi na kayang itago sa puso. Ay lalabas mula sa mga mata. Mama, ang asukal na hawthorn ay napakatamis. Sige, Mama, dalhin kita pa uwi. Pumasok ka. Nalaman ng Vice Presidente ang tungkol sa ama ni Lin. Nang makuha ni Lin ina ang pera, ang unang bagay na gagawin ay pumunta sa Apatla. Nag-order ang tindahan ng isang Porsche para sa anak. Kaya bayad ng buo. Pumunta na naman siya para tingnan ang villa ng tagumpay. Buong halaga din. Nakapagbayad na ng deposito. Kung sakaling maubos ang pera, saka sila magreklamo.
Mayroong probisyon sa kasunduan. Kung sila ay manghihimasok sa anumang paraan, walang tukso sa pagtakas. Kailangan din nilang ibalik ng buo ang 5 milyong. Kailangan din nilang magbayad ng katumbas na multa na 100 milyon. Hindi nila kayang bayaran. Agad akong ipaalam kung may anumang kakaiba si Dingjin at ang iba. Lalo na kung sila at si Linyu. Anumang ugnayan sa pagitan ng mga pamilya. Nais na iulat ito sa lalong madaling panahon ay sinasabi ni Linyu na siya ay tutuparin ang kanyang salita. Ikaw at si Tangtang ay aking poprotektahan mula ngayon. Baka masyadong pilit ang set na ito. Vice Presidente, nakapagpalit ka na ng 6 na set. Pumunta lang ako sa palaro ng mga magulang at anak sa kindergarten. Hindi ito para sa paglagda ng kasunduan sa pagsasama. Ano bang alam mo? Unang pagkakataon na opisyal bilang ina. Lumabas ang pagkakakilanlan bilang katrabaho sa kanyang harapan. Mahalaga ang impresyon. At saka maraming mga magulang at bata sa palaro. Hindi ko maaring ikahiya si Tangtang. Vice Presidente, pupunta ka lang sa palaruan ng mga magulang at anak. Hindi ba masyadong marami ang dalhin na regalo sa unang pagkakataon? Formal na pagkikita. Hindi pwedeng walang dala. Pero pinapadala na ng bodyguard ang teddy bear dati. Iyan ay ipinadala ng bodyguard, hindi ko iyon ipinadala. Hindi ito pareho. Nakaayos na ba ang seguridad sa kindergarten? Ngayon maraming tao, hindi pwedeng magkamali. Nakaayos na. Kaya't naghalo ang mga bodyguard sa grupo ng mga magulang. 3 antas ng seguridad sa paligid ng paaralang pang preschool. Sige na mga bata, oras na para sa inyong malayang aktibidad. Hello Tito Tangtang, sino ka ba? Ako ay katrabaho ng iyong ina. Ngayon ay may palaruan sa inyong paaralan. Sinabi niya sa akin na tingnan ka dahil narinig niyang mahilig ka sa mga oso. Itong maliit na bola ay para sa'yo. Mayroon na akong maliit na bola. Sabi ng nanay, hindi dapat basta-basta humingi ng gamit ng iba. Hindi ito basta-basta kinukuha. Ito ay espesyal na inihanda ko para sa'yo. Salamat, Tito. Ito ay strawberry cake. Pwede bang kumain pagkatapos ng palarong pampalakasan? Wow, ang ganda ng cake. Tatay ba siya ni Tangtang? Ang gwapo ng tatay mo. Dumating na ang tatay ni Tangtang, mayroon na siyang tatay. May tatay na si Mama. Tangtang, gusto mo bang sumali sa palaruan kasama ang tiyuhin? Siyempre maaari. Ano ang gusto mong laruin? Yun ay kailangan ng 2 tao para maglakad. Hindi natapos ng mama ko at ako noong huli. CJ, sasamahan ka ng tiyuhin mo hanggang sa matapos. Hindi masyadong marunong si Tito, di ba? Uncle, ito ang unang beses mong maglaro nito, haha. Sige na, Tito, kailangan mong makinig sa sigaw ko. Sasabi ko ang isa, ilabas mo ang kaliwang paa. Sasabi ko ang 2, ilabas mo ang kanang paa. Naalala mo ba? Naalala na. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tito, nanalo tayo. Kami ang unang pwesto. Ang galing-galing ni Tangtang. Tito, parang ikaw yung daddy sa mga guhit ko. Sana totoo kang daddy ko. Tatang, ito ba ang iyong tatay? Hindi kailanman binanggit ni Tangtang ang kanyang ama sa harap ng ibang tao. Tinanong siya ng mga bata sa kindergarten. Palagi siyang umiiling at sinasabing wala siyang tatay. Isang beses, natanong siya at naiinis na sumagot. Nagtago siya sa banyo at umiyak ng 1 oras. Lumabas na namumula ang mga mata. Ngunit sinabi sa guro na wala namang masama. Miss ko lang si Mama. Napaka-maunawain ni Tangtang. Napaka-maingat na hindi kailanman nabanggit ang salitang ama. Natatakot na malungkot ako. At ako naman. Palaging ginagamit ang sariling takot. Tinanggalan ng pagkakataon ang anak na mahalin ng kanyang ama. Tangtang, tingnan mo kung sino ang dumating. Mama, halika na. Tito nagbigay sa akin ng maliit na oso at strawberry cake. Nakuha pa namin ang unang pwesto. Dumating ng huli ang mama. Pasensya na, ayos lang. Sinamahan ako ng tito ko. Ang galing ng tiyuhin. Nakuha namin ang unang pwesto. Pasensya na sa abala. At nagpunta ka pa dito para hindi ako maabala. Linyu, maaari kang umasa sa akin ng kaunti pa. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat mag-isa. Nandito ako, hindi ako abala. Gusto kong makasama kang alagaan si Tangtang.
Tito, gusto mo bang maging tatay ko? Kung sasabihin kong, gusto mo ba, Tangtang? Handa. Tito, kamukha mo ang tatay sa aking larawan. Huwag ka nang umiyak, sabi ni Tangtang na gusto na niyang umuwi. Sama-sama tayong umalis. Sinabi ni Tangtang na paalam sa tiyuhin. Tatay, darating ka pa ba bukas? Tangtang. Anong tawag mo sa akin, tatay? Ayaw mo ba? Gusto ko, sobrang gusto ko. Tatay, huwag kang umiyak. Nandyan si Tangtang. Ay nako, narinig mo ba? Tinawag niya akong tatay. Hindi mo ito itinanggi. Wala akong dahilan para itanggi na ikaw ang kanyang ama. Sige, dalhin si Tangtang pauwi para makita si Lola. Inaasahan na ni Mama ang araw na ito ng napakatagal. Gusto niyang makita si Tangtang. Gusto ko ring makita ang iyong ina. May mga oso ba sa bahay ng lola? May maraming teddy bear na inihanda sa iyo ang lola. Mayroon ding silid ng prinsesa. Talaga, pupunta ako. Mama, pupunta na tayo ngayon. Bumalik si Linyu sa bahay kasama ko. Gagawan ba ako ng lola ng strawberry cake? Gagawa pa ng marami pang masarap na pagkain ang lola mo para sa'yo. Kaya't gusto kong tumira sa bahay ng lola. Sino ang nagsabing hindi na aalis? Ayos lang kung hindi ka manatili. Basta't mananatili ang kwarto. Ang aking apo na babae. Ang aking mahal na apo ay sa wakas ay uwi na. Magmadali kang maghanda ng kwarto para sa bisita. Ayusin mo ulit ang silid ng bata. Palitan ang mga kortina ng kulay rosas. Palitan ang mga beddings ng prinsesa. Ang apo kong babae ay lilipat na dito mamaya. Hindi pa tiyak na darating ang matandang ginang at ang batang dalaga. Ano ang ibig sabihin ng hindi tiyak? Siyempre, ang apo ng mayamang pamilya ay dapat manirahan sa mayamang pamilya. Pumunta ka na sa matandang ginang. Nandito na ang sasakyan ng binata sa harap ng bahay. Kasama niya si Yanyi, Lin, at nandito na rin ang inyong apo. Talagang bumalik na. Bilisan mo, tulungan mo akong pumunta sa pintuan. Tangtang, ang aking magandang apo, si Tangtang. Ito ay si Lola, Lola nga. Mahal na apo ng lola. Halika na at ipakita mo kay lola. Aking mabait na apo. Ihanda na ang mga prutas at merienda. Ihain na ang lahat ng strawberry cake. Ngayon umuwi ang apo kong babae. Masayang kasal ng mayamang pamilya. Kumain ka ng dahan-dahan, Tangtang. Ginawa pa ng lola mo ang strawberry cake para sa'yo. Salamat, lola. Ang pinakamabait si lola. Ano nang nangyari, hindi ba ito angkop sa panlasa? Hindi lang ako sanay. Magiging sanay din ako. Mula ngayon, dito na ang bahay mo. Hawak kamay ng iyong mga magulang. Salamat ha. Anak, ito ay isang jade pendant na minana mula sa mayamang pamilya. Dapat sana ay ibigay ito sa kasal. Ngunit hindi na ako makapaghintay. Simula ngayon, ikaw na ang tao ng mayaman sa akin. Sobrang mahalaga nito. Hindi ko kayang tanggapin. Kailangan mong tanggapin. Si Tangtang ay apo ng mayamang pamilya. Ikaw ang kanyang ina. Dapat mo nang tanggapin ang batong ito. Tama ang sinabi ni Mama. Ikaw ay mula sa mayamang pamilya. Mama, ano iyon? Ito ay regalo mula sa lola. Kailangan magpasalamat ni Tangtang kay lola. Salamat lola. Pinakamabait si lola sa pagkakataong ito. Ngayon, dadalhin ko si Linyu sa kumpanya para linawin ang mga bagay. Ayaw ko nang makitang may nananakit sa kanya. Alam ko na sa opisyal na pulong ng mga mataas na opisyal ngayon, ipapahayag ko ng formal. Ano ang iaanunsyo? Aaanunsyo na ikaw ang aking kasintahan. Si Tangtang ay anak ko. Baka masyadong mabilis ito. Hindi ako nagmamadali, naghintay ako ng 5 taon. Ayaw ko nang maghintay pa kahit isang sandali. Huwag kang matakot, sumunod ka lang sa akin. Magdala ng isang sekretarya para sa mataas na pulong. Ang Vice Presidente ay tila nalilito na. Ngayon ay bigla ang nagtipon ng mataas na antas na pulong. Nais ko lamang na opisyal na ipakilala si Linyu sa lahat. Ang aking kasintahan. Kasabay ng kanyang anak na si Tangtang. Ako ay tunay na anak ni Fu Yanli. Nag-isang ikatlong henerasyon ng mayamang pamilya. Mula ngayon, si Linyu ay ang project director ng Fuji Group. Bawat salita niya ay kumakatawan sa akin, si Fu Yanli. Hindi ko na pinapansin ang mga nangyari dati. Salamat, Vice Presidente. Salamat din sa inyong lahat. Patutunayan ko ang aking sarili sa pamamagitan ng mga resulta ng trabaho. Binabati ang pangalawang direktor. Congratulations, Director Lin. Ang kabataan at kakayahan ni Director Lin ay isang biyaya para sa ating kumpanya.
Nako, kanina sobrang kinakabahan ako. Hindi halata. Magaling ang iyong ipinakita. Salamat sa pagpasalamat sa akin. Salamat sa iyong pampublikong pagkilala sa akin at kay Tangtang. Salamat sa pagprotekta sa amin. Walang anuman, ito ang matagal ko nang gustong gawin. 5 taon na ang nakalipas, sa isang maulang gabi, iniwan mo ito. Iningatan ko ito para sa iyo ng 5 taon. Ngayon ibinabalik ko sa iyo. Nananatili ka palagi. 5 taon at mahigit 1,800 na araw at gabi. Patuloy akong naghahanap ng kanyang amo. Wala akong pagkakataon na ituwid ang mga nakaraang 5 taon. Inanunsyo ng Vice Presidente ngayon sa pulong ng mga mataas na opisyal. Silin niyo ang kanyang kasintahang hindi pa kasal. Ang anak na babae ay kanya. Yung mga tsismis tungkol kay Bairo Oxy noon. Dati, nakisawsaw pa ako sa mga usap-usapan laban kay Linyu. Ngayon alam mo na ang takot. Noong una, hindi ba siya medyo mayabang? Hindi rin ba ako napilit? Sa susunod na makita mo si Linyu, huwag kalimutang maging magalang kay Director Lin. Ang ganda ng guhit ni Tangtang. Lola, ito ang aming 3 tao. May tatay na ako. Wala nang sino man ang mangahas na sabihin ako ay isang ligaw na anak. Sino ang may lakas ng loob na sabihin na pinayagan ng lola na putulin ng tatay ang kanyang mga binti? Hindi pwede, sabi ng nanay na mali ang manakit. Tama si Tangtang. Nay, iniisip din kaya ng lolo at tatay si Tangtang. Ang tatay mo ay naisip ka na sa loob ng 5 taon. Linyu, gusto kong malaman ang mga nakaraang 5 taon. Paano mo nalampasan ang lahat ng ito mag-isa? Gusto mo talagang makinig. Gusto kong marinig ang bawat detalye, kailangan kong malaman ang lahat. Nagising ako sa hotel ng gabing iyon. Ang tanging naaalala ko ay ang taong ipinakilala sa akin ng nanay ko para sa blind date. Pinainom niya ako ng isang basong juice. At pagkatapos ay wala ng alaala. Nalaman ko lang kalaunan. May problema sa baso ng juice. Ang lalaking iyon, Sino ang hindi nakakaalam? Hindi ko na siya muling nakita. Nang magising ako, may isang lalaking nakahiga sa tabi ko. Nakaharap sa akin na walang pang itaas. Natakot na takot ako. Nagsuot ako ng damit at tumakbo, wala akong naisip noon. Gusto ko lang makaalis doon. Hindi ko man lang nakita ang mukha mo. Kung alam ko na ikaw iyon, baka hindi na ako tumakbo. noong umagang iyon nang magising ako, wala ka na. Tanging ang hairpin na iyon ang nahulog sa lupa. Isang buwan mamaya, nalaman kong buntis ako. Pumunta ka sa ospital para magpa-check up mag-isa. Nag-iisa akong may dalang pregnancy test. Nakatukod sa sahig ng inuupahang bahay. Nanginginig ang buong katawan. Natatakot at naguguluhan ako noon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sino ang lalaking iyon? Paano ko mapapalaki ang batang ito? Hindi ko nga kayang buhayin ang sarili ko. Naisip kong ipalaglag ito. Ngunit sinabi ng doktor na may tibok na ang puso ng bata. Nagpa-ultrasound ako. Yung maliit na puting tuldok na tumatalon sa screen. Ito ang aking anak. Ayaw kong bitawan. Talagang ayaw kong bitawan. Pero alam ng nanay ko na buntis ako. Pinasisilang akong magpalaglag. Sabi ng tatay ko na huwag ipalaglag ang bata. Wala na tayong ugnayan. Putulin ang relasyon. Talagang ginawa nila ang kanilang sinabi. Paano sila naglakas loob? Ayaw kong ipalaglag ang bata. Pinalayas nila ako sa bahay. Umuulan ng malakas noong gabing iyon. Nagdala ako ng isang maleta mag-isa. Nakatayo sa tabi ng kalsada. Hindi ko alam kung saan pupunta. Pasensya na, ako ang huli, hindi ito kasalanan mo. Hindi mo rin alam. Pagkatapos ay nakahanap ako ng trabaho. Nagtatrabaho ako bilang waiter sa isang restaurant. Nakatira sa isang partition room sa gitna ng bayan. Ang upa ay 300 yuan. Napakaliit ng kwarto, kaya't isang kama at isang mesa lang ang kasya. Noong 7 buwan na ako ng pagbubuntis, nakita ng may-ari ng tindahan na lumalaki ang aking tiyan. Natatakot silang magkaproblema kaya pinatalsik ako. At nagpunta ako para maglaban ng damit. Gumagawa ng mga handicraft at nag-aasikaso ng mga order online. Gumagawa ng kahit ano. Kumikita ng 2 o 3,000 piso sa isang buwan. Nag-iipon ng pera sa pamamagitan ng pagtitipid para makapagkaanak. Sakit ng 16 na oras nang nanganak si Tangtang. Malaking pagdurugo sa gitna. Sinabi ng doktor na kailangan magsulat. Kailangan bang pirmahan o ako na lang ang pipirma? Malubhang pagdurugo. Halos mamatay na ako. Pagkatapos ay nailigtas ako ng doktor. Ipakita mo sa akin si Tangtang. Napakaliit at napakarugrog. Pangit pero sa isang tingin pa lang sa kanya. Naramdaman ko na lahat ng hirap ay sulit.
Mas mahirap para kay Liao na. Nang 3 buwan si Tangtang, nagkaroon siya ng lagnat na 40 degrees. Umuulan ng malakas sa gitna ng gabi. Hindi ako makakuha ng sasakyan. Niyakap ko siya at tumakbo ng 3 kilometro papunta sa emergency room. Nakaluhod sa pintuan ng emergency room, humihingi ng tulong sa doktor para iligtas ang aking anak na babae. Nang siya ay 2 taong gulang pa, nagsusuka ng gatas sa gitna ng gabi. Hinawakan ko siya at dinala sa ospital ng mga bata. Naghintay kami sa pila ng 3 oras. Pasensya na, may mga ilang tao pa sa harap. Hawak ko siya habang nakaupo kami sa pasilyo ng ospital. Nagsuka siya sa akin. Gutom na gutom ako, pagod at antok na antok. Pero hindi ako makatulog. Natatakot akong may mangyari sa kanya. Noong mga panahong iyon, gusto ko sanang may isang tao na makakatulong sa akin. Sana may isang tao na makakapagsabi sa akin na huwag matakot. Nandito ako. Pero wala. Ako lamang mag-isa. Ako ang huli. Pinahirapan ko kayo ng 5 taon, 5 taon. Mama, anong nangyari sa'yo? Huwag kang umiyak, Mama. Protektahan ka ni Tangtang. Huwag umiyak, magandang ina. Umiyak din ang kapatid, huwag ka ring umiyak. Papatagilid din si Tangtang para sa'yo. Aking anak, nahirapan kita sa mga taong ito. Pasensya na, ayaw kong magsabi ng pasensya na. Ako ang dapat humingi ng tawad. Si Yunyu 5 taon na ang nakalipas. Nawala kita. Pinabuntis kita mag-isa. Isang tao ang nanganak. Isang tao ang nagdala ng 5 taon na ito. Ang bawat pagdurusa na dinanas mo ay kasalanan ko. Ngunit simula ngayon, hindi na. Hindi na kita iiwan mag-isa. Hindi ko nahahayaan na may mangbuli sa'yo. Iaalay ko ang aking buhay para samahan ka at ang ating anak na babae. Bigyan mo ako ng pagkakataong ito. Hayaan mong maging asawa kita. Maging ama ni Tangtang. Mama, sumagot ka na kay Itay. Please, sumagot ka na. Wala. Pakasal ka sa akin. CJ, Sang-ayon na. sinasabi ko sa'yo. Nanay ay pumayag na kay Itay. Ang tatay ay mag-aasawa na kay nanay. Sa wakas, nagkasama-sama na ang aming pamilya. Mahal na mahal kayo ni Papa at Mama. Sinigurado ko na kayan. Siniguro ko na. Diyos ko, hindi pa ako kailanman naging ganito kaapektado sa aking buhay. Nang lumuhod ang Vice Presidente, bigla akong napaiyak. Ano ang ginagawa nyo? Sinabi ng matandang babae na magdadagdag ng pagkain ngayong gabi para sa selebrasyon. May fiance na ang Vice Presidente. Bakit? Bakit lahat ay pinipilit ako? Hindi ba kayo nagmamalasakit sa batang iyon? Sige, hayaan kong mawala siya sa inyo magpakailanman. Ang oras ng paglabas ng mga bata sa kindergarten ay 4:20. Ang pagpapalit ng gwardiya ay mula 4:15 hanggang 4:25. May 0 minutong agwat. Maliit na hayop. Kung hindi ko kayang ayusin ang dalawa, ano pa ang magagawa ko? Ikaw. Sino? Matagal na tayong hindi nagkita sa tindahan, kuya. Nami-miss mo ba ako? Byro Oxy, ha. Ay naku, naaalala mo pa ang pangalan ko, nakakatuwa naman. Akala ko ba'y tanging si Linyu lang ang nasa isip mo, yung masamang tao. Wala tayong dapat pag-usapan. Namatay si Fuyan Lin. Nasa kamay ko na ang anak mo ngayon. Nakahiga siya ngayon sa likod ng sasakyan ko na parang patay. Gaano pa katagal siya mabubuhay? Tumingin ka kay Byro Oxy, pakawalan mo siya. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko, hahaha. Ano man ang gusto ko, ibibigay ko. Kung gusto ko ang buhay mo, ayos lang. Dati wala kang pinapansin. Ngayon, para sa isang labas na anak, handa ka ng isakripisyo ang buhay mo. Hindi siya isang ligaw na anak. Siya ang anak ko, siya ang anak mo. Isa siyang ligaw na anak. Matagal na kitang gusto. Gumawa ako ng napakaraming bagay para sa'yo. Bakit hindi mo ako nakikita? Anong karapatan mo? Alam mo ba kung paano ko ginugol ang 1 buwan na ito? Wala na akong anuman. Pero ayos lang.
Naiintindihan ko na, ayaw ko na sa mga bagay na ibinibigay mo. Ang gusto ko ay kukunin ko na lang. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabi ko, isang buhay kapalit ng isang buhay. Hindi na ako magsasalita, mahirap din namang bitawan. Napakahalaga ng buhay mo. Paano mo mapapalitan ng isang maliit na bastardo na saan siya? Pabrika ng bakal na abandonado sa silangan ng lungsod. Workshop numero 3. May isang tao na dumating. Kung hindi, mamamatay siya sa gabi. Kuya, naghihintay ako sa iyo. Ang kape ngayon ay talagang masarap ang mga butil. Bakit ang pangit ng kulay ng iyong mukha? Anong nangyari? Anong nangyari, Tangtang? Linyu, makinig ka sa akin. Pupunta ako para dalhin siya pabalik. Hintayin mo ako dito, pupunta rin ako. Si Tangtang ay anak na babae ko. Sinabi ni Bayroxy na may isang tao na pupunta. Empty response keys katumbas equals. Gusto mo bang mamatay si Tangtang? Pero hindi ba delikado kung pupunta ka? Sira na ang kanyang bait. Empty response keys katumbas equals. Linyu, ako si Tangtang na tatay. Hindi ko siya maaring bigyan. Pangako mo sa akin na pareho kayong babalik. Nandito ang mama ni Tangtang para maghintay sa'yo. Kailangan mong bumalik. Pumunta na ang tatay mo para sunduin ka. Kayo ay lahat babalik. Nakipag-ugnayan na ang vice-alkalde sa mga sniper at SWAT. Papunta na sa pabrika ng bakal. Paalisin sila. Sinabi ng Vice Presidente na si Bayroxy na hindi pwedeng tumawag ng pulis. Hindi pwedeng dalhin ang tao. Nabaliw na siya, kaya niyang gawin ang kahit anong bagay. Hindi ko maaring dalhin ang aking dignidad. Pero, Vice Presidente, masyadong delikado kung mag-isa ka lang, baka maaksidente ka. Pupunta ako mag-isa. Pangalawang Pangulo. Huwag mag-alala, naghihintay pa ang anak kong babae na dalhin ko siya pauwi. May nangyaring masama sa matandang ginang. Sinabi sa akin ni Yanli na espesyal ito. Masyadong delikado kung mag-isa ka lang. Nakapagpadala na ako ng mga bodyguard mula sa mayamang pamilya. Inutusan ng nanay ang mga bodyguard na maghintay sa labas at huwag lumapit. Hintayin mo ang senyales ko. Dapat siguraduhin ni Yanli na maibabalik si Tangtang. Dapat makabalik ng buo. Ma, hintayin mo akong makauwi. Kaya mo yan. Nandito na ako, nasaan ang anak kong babae. May isang tao na pumasok sa workshop 3 sa pinakaloob ng pabrika. Kung makita ko ang pangalawang tao, wala nang buhay ang anak mo. Mahal na mahal. Mahal na kapatid, nandito ka na sa wakas. Matagal na kitang hinihintay. Pakawalan mo ang anak kong babae. Ano ang gusto mo? Ano ang maibibigay mo sa akin kung ibibigay ko sa iyo ang lahat? Wala na ang pamilya bae, ayaw na sa akin ng mga magulang ko. Lahat ng tao sa lungsod ay sinasabing baliw ako. Ibigay mo sa akin. Maaari mo bang ibigay sa akin ang posisyon ng mayamang ginang? Maaari mo bang ipaalis ang babaeng iyon? Dahil wala na akong anuman. Kaya huwag din kayong umasa na magiging maganda ang kalagayan ninyo. Bayroxy, kalma ka lang. Kung ganyan ang gagawin mo, hindi ka rin mabubuhay. Kung hindi mabubuhay, edi hindi mabubuhay. Matagal ko nang ayaw mabuhay. Pero bago mamatay, gusto kong isama ang iyong mahal na anak na babae para samahan ka. Kalma, kalma. Ngayon mo lang ako pinapakalma. Maaari kong ibigay sa iyo ang aking buhay. Anong silbi ng buhay mo sa akin? Gusto kong makita mong namatay ako. Gusto kong panoorin mo ang pagkamatay ng anak mong babae. Gusto kong hindi mo makalimutan ang araw na ito sa buong buhay mo. Naamoy mo ba, ito ay gasolina at bato? Naglaan ako ng buong hapon. Ang workshop na ito ay puno mula sa pintuan hanggang sa mataas na platform. Isang spark lang ang kailangan. 3 segundo. Lahat ng workshop ay masusunog. Bayroxy, kalma ka lang. Hahaha, ayaw kong matalo. Hindi ko pa kayo nakikita na nagbabayad sa inyong mga kasalanan. Bayroxy. Ang kinainisan mo ay ako, hindi siya. Bitawan mo si Tangtang. Naiwan ako dito. Kung gusto mong mag-apoy, sasamahan kita. Isa lang siyang bata. Siya ang anak ng babaeng iyon. Ang kanyang pag-iral ay ang aking kahihiyan. Alam mo ba, tuwing nakikita ko siya kasama si Leong, gaano ko siya kinamumuhian. Hindi ba't gusto mong iligtas siya? Bumaba ka na. Sige, umakyat ka at papayagan kitang iligtas siya. Umakyat ka na.
Talagang umakyat ka, akala ko matatakot ka. Bay Roxy, kung pakakawalan ko siya, nandito ako, kaya gawin mo ang gusto mo. Hindi pwede, hindi mo naiintindihan. Kung pakawalan ko siya, hindi mo na ako magiging kagalit. Huwag mo siyang galawin. Pagsisisihan mong mabuhay. Ha 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 ha. Akala mo ba natatakot ako? Tingnan mo siya. Ito ang anak mo at ng babaeng iyon. Ano ang karapatan niyang magkaroon ng iyong pag-ibig? Bakit wala akong karapatan? Oh, nagising na. Tama lang. Makulay na kuya. Narinig mo na ba ang tunog ng pagsabog ng gasolina? Napakalakas at maliwanag. Bigla na lang na nawala ang lahat. Bay Roxy, kung gusto mo ang buhay ko, ibibigay ko sa'yo. Huwag siyang saktan, bakit ako makikinig sa'yo? Hindi ako makapaniwala, sobrang hindi ako makapaniwala. Sobrang gusto kita, bakit hindi mo ako gusto? Dahil hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng gusto. Alam mo lang na kapag hindi mo makuha ang kasama mo, kailangan mo itong sirain. Ito ay hindi pag-ibig, ito ay sakit. Ako ang may sakit. Pinabaliw mo ako, Bay Roxy, ikaw ang nababaliw. Ha 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 ha. Akala mo nanalo ka na. Hindi ka mananalo. Malapit na, malapit na. Hindi natatakot si tatay habang andyan ang kapatid. Jedidia. Jedi, anong nangyari sa'yo? Magsalita ka, gising ka. Huwag kang maging katulad ni Tangtang. Nasaktan ba si Tangtang? Walang sugat si Tangtang. Ayos lang, ayos lang. Dami ng dugo ang tumagas sa lupa. Empty response keys katumbas equals. Bay Roxy, ikaw ay inakusahan ng pagdukot sa mga bata. Sinadyang pagpatay na hindi nagtagumpay. Inaresto ka ngayon ng batas dahil sa arson. Kukunin ko kayo, kahit maging multo ako, hindi ko kayo palalampasin. Wala na, itatawid kita pauwi, itay. Ate, huwag kang gumalaw, huwag kang gumalaw. Ate, pakibitiw mo ako, kaya ko nang maglakad mag-isa. Mama, 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 Tangtang. Tangtang, okay ka lang ba? Nanay, 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 duguan si ate. Fu Lianlin, buksan mo ang mga mata mo. Nangako ka sa akin. Sabi mo hindi ka mamamatay. Narinig mo ba? Ate, masakit ka ba? Sasagutin ka ni Tangtang. Hindi na masakit, gumaling na agad si Tangtang sa isang tula. Kamusta ang doktor? Matagumpay ang operasyon. Nakatama ang bakal na beam sa likod. Nagdulot ng pagkaputol ng dalawang tadyang. May bahagyang presyon sa gulugod. Ngunit hindi naapektuhan ang mga nerbiyos. Ngunit may malawak na pasa sa malambot na tissue sa likod. Kailangan ng hindi bababa sa 3-4 na araw na pahinga sa kama. Maaaring magkaroon ng pananakit at lagnat pagkatapos ng operasyon. Kailangan ng masusing pagmamasid. Gagawin ko, aalagaan ko siya ng mabuti. Ikaw ang kanyang asawa, di ba? Nang siya ay nawala ng malay, patuloy siyang tumatawag sa pangalan mo. Sige, okay. Sige, hindi na kita istorbohin. Fuyanli, natakot mo ako, alam mo ba iyon? Ikaw, Nasaktan ka ba? Hindi ako nasugatan. Ito ang iyong dugo. Dami mong dugo ang nawala. Halos namatay ka na, alam mo ba, huwag kang umiyak. ayos lang ako. Walang masama kay Tangtang, ayos lang siya. Nabigla lang siya. Sabi ng doktor, matutulog lang ako at okay na. Nang ako'y nawala ng malay, narinig kitang sinisigawan ako. Sabi mo, kung mangyari man yon, huwag kang magpakamatay. Kahit na maging multo ako, hindi kita palalampasin. Hindi ko sinabi iyon. Ano nang nangyari? Saan ang sakit? Tatawag ako ng doktor. Hindi na kailangan ng doktor. Hindi na masakit habang nandyan ka. Bunso, masakit ka ba? Ihipan ka ni Tangtang. Hindi na masakit, gumaling na agad nang humihip si Tangtang. Anong tinitingnan mo? Huwag kang magulo, masakit. Nasaktan kita. Saan ka nasaktan? Niloko ka ng tatay mo. Siksyuksyu, niloko si mama. Hindi nagsisinungaling si Itay, talagang masakit. Kapag hinalikan ng nanay, hindi na masakit. Nandyan si Tangtang. Hindi pwedeng ganun kapag wala si Tangtang, Disen. Mama, kung hihilingin ng kapatid mo na halikan mo siya, halikan mo na lang siya. Nakapaghalik din ako kay Xiaoming sa kindergarten.
Nadapa siya, hinalikan ko siya at hindi na siya umiyak. Sino si Xiaoming? Sa klase naming iyon. Sobrang cute niya at nagbigay pa siya sa akin ng sticker. Deputy General, nagiging seloso ka ba? May mga batang lalaki na sumusunod sa anak kong babae mula pa sa kindergarten. Bukas, ipagawa mo sa guro na ilipat ang upuan ng batang iyon. Ilipat sa huling hanay. Huwag, si Xiaoming ang pinakamabuti kong kaibigan, Dife. Ano nang nangyari, hindi masarap. Masakit ang kamay, masakit ang kamay. Nasaktan ka sa likod, paano magiging masakit ang kamay mo? Baka kasama na rin ang sakit. Kailangan mong pakainin ako. Hindi ba't pinapakain kita, hindi ganitong pakain? Empty response keys katumbas equals. Makulay. Nalagaan kita ng 30 taon at hindi ko alam na ganito ka pala magpanggap. Mama, mali ang pagkakaintindi mo, talagang mahal na mahal ko si Yuyu. Sundin mo na lang siya. Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi siya madalas magkasakit. Bihira lang ang pagkakataong magpaka-baby. Sama ka kay Lola Tangtang, dadalhin kita sa hardin sa ibaba para makita ang mga bulaklak. Hayaan mong alagaan ni Mama si Tatay habang kumakain. Tatay, kailangan mong kumain ng maayos ha. Kung hindi, magagalit si Mama. Sige, itagilid mo na yan, Itay. Umalis sila. Anong tamis meron ang matamis na tinapay? Lahat ng pinapakain mo ay matamis. Uminom ng tubig. Kailangan mong tikman ito mismo. Fuyan Li. Huwag kang maging masyadong mapagsamantala. Halos mamatay ako sa pabrika na yon. Alam mo ba, sa sandaling bumagsak, ang pinagsisisihan ko ay ang hindi ka agad pinakasalan. Ayaw ko nang maghintay pa. Bawat minuto at segundo ay takot na baka hindi pa sapat ang oras. Ito ang pinakamasarap na tubig na nainom ko. Ang pagbawi ng Vice Presidente ay napakaganda. Magandang gumaling ang sugat sa likod. Walang paglipat ang mga tadyang. Pagkatapos ng isang linggong pagmamasid, maaari na siyang makalabas ng ospital. Mahirap ang buhay. Sige, hindi ko na kayo guguluhin sa inyong pahinga. Kung may sitwasyon, pindutin lang ang bell. Kumain ka ng kaunting mansanas. Salamat sa iyong pagsisikap nitong mga nakaraang araw. Mama, bakit lagi kang nakatingin sa kapatid? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Linyu, kailan natin isasagawa ang kasal? Napakatagal na panahon. Tignan mo, sobrang sakit na ng mga sugat ko. Wala ka bang kahit kaunting pampublikong pagkilala para sa akin? Lahat ng mga pagdurusa at mga lihim na hindi ko masabi noon. Ayaw ko nang ipasan pa sa iyo ang lahat. Gusto kong pakasalan ka ng buong puso at may dignidad. Gusto ko ring nakatayo sa iyong tabi ng may dangal. Kahit ganito na ang sitwasyon, nagmamaloko ka pa rin. Hindi ako nagmamalabis. Talagang kailangan ko ng legal na pagkilala. Kailangan ni Tangtang ng isang kumpletong tahanan. Kailangan ko rin. Tama ang sinabi ng kapatid, hindi na makapaghintay si Tangtang. Sige, susundin kita. Salamat sa iyo, Liu. Bakit umiiyak na naman ang mga magulang? Hindi umiiyak si Tangtang. Dahil sobrang saya ng tatay. Masaya ba at umiiyak din? Ang makilala kayo ay ang pinakamasayang bagay sa buhay ng tatay. Ay naku, parang hindi ako dumating sa tamang oras. Mukhang masaya kayong nag-uusap. Nanay, andito ka na. Ma, gusto naming ipagdiwang ang kasal sa mga susunod na araw. Talaga ba mag-aasawa na kayo? Ang galing, si Tangtang ang mabait na apo ni Lola. Matagal nang hinihintay ni Lola ang araw na ito. Huwag kang umiyak, Lola. Nandyan si Tangtang. Ito ay isang jade bracelet na ipinasa ng mayamang pamilya kay Changxi. Ibinigay sa akin ng aking biyenan. Ngayon ibinibigay ko sa iyo. Mama, masyadong mahal ito, hindi ko kayang tanggapin. Kailangan mong tanggapin. Ikaw ang manugang ng mayamang pamilya ko. Dapat ikaw ang magsuot ng pulseras na ito. Mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Ang ganda-ganda ni Mama. Tanggapin mo na lang ang ibinigay ng nanay mo. Salamat, Ma. Mga tanga, anong pasasalamat ng pamilya? Lalabas muna ako para ayusin ang Yancy. Nakalabas na ako, mag-usap kayong mabuti. Tatay, tingnan mo ito.
Ang ganda ng pagkakagawa ng mga guhit na ginawa ng tatay at nanay ko. Babalik ako para ipakita at ipabitin ang mga likha ko sa opisina ni Itay. Talaga ba? Ilalagay ni Itay ang mga likha ni Tangtang sa opisina. Sa opisina ni Itay, tanging mga likha ni Tangtang ang nakasabit mula ngayon. Mayroon na akong kapatid na lalaki. Mayroon na akong mommy. Ako ay isang bata na may mommy at daddy na. Umiiyak pa. Masaya ako, kaya umiiyak din ba ako? Natutunan mong makipag-usap tulad ni Tangtang. Sinasabi ko ang totoo. Salamat sa iyo, Linyong. Ano ang dapat kong pasalamatan? Salamat sa iyong desisyon noon na itayo ang Shengxia Hall. Salamat sa pagdala nito mag-isa sa loob ng 5 taon. Salamat sa hindi mo pagbigay ng pag-asa. Mas lalo akong nagpapasalamat na handa kang bigyan ako ng pagkakataon. At salamat din sa hindi mo pag-give up sa paghahanap sa akin. Para talagang kinuha mula sa isang hulma. Ang ilong na ito, ang mga mata na ito, ang bibig na ito. Walang maniniwala kung sasabihin mong hindi siya tunay na anak. Tatay, nakita mo ba? Mag-aasawa na ang ating anak. May anak na babae na tayo. May apo na tayo. Dapat mo rin silang pagpalain mula sa langit. Nagsimula ang operasyon ng Star Project sa loob ng 2 linggo. Mahigit 3,000 bata na ang nakilahok sa karanasan. 82% ng mga magulang ang nagbigay ng feedback. Malinaw na nabawasan ang takot ng mga bata sa mga saradong espasyo. 76% ng mga bata handang makilahok sa ikalawang yugto ng interaktibong kurso. Ang aming pangunahing kalakasan ay ang paggamit ng mga manika bilang kasama. Larong nakatakas sa pangalan. 3 pangunahing modulo para sa mga magulang. Hayaan ang mga bata na malampasan ang kanilang takot nang hindi nila namamalayan. Director Lin, paano ninyo naisip ang ideyang ito? Dahil ang aking anak na babae ay may claustrophobia. Sinamahan ko siya sa napakaraming pagkakataon ng pagbagsak. Umiiyak at nakikipaglaban. Alam kong ang kailangan ng bata ay hindi gamot. Hindi ito sa pilitan, kundi pag-unawa at kasama. Director Lin, Director Lin, Director Lin. Kami ay mula sa Shanghai Children's Medical Center. Umaasa kaming maipakilala ang bagong plano, Director Lin. Eksklusibong pakikipagtulungan sa mga institusyong rehabilitasyon sa Shenzhen. Ginoong Lin, handa kaming mamuhunan ng 5 milyong. Makuha ang karapatan sa pagiging ahente sa rehiyon ng Timog China. Maaaring pag-usapan ang pakikipagtulungan. Ngunit ang bagong plano ni Xing ay hindi nagbebenta ng eksklusibo. Ang kailangan namin ay makipagtulungan. Mga bata na mas marami. Mag-email sa direktor na si Lin kung interesado ka. Magkakaroon ng nakatalagang tao para sa pakikipag-ugnayan. Tapos na ako. Sa isang umaga, nakipagkita ako sa mga kinatawan ng 6 na ahensya. Lahat sila ay nagsabing kailangan nilang pumirma ng eksklusibong kasunduan. Sobrang pagod na ako sa pagsasalita. Gabi ng pagdiriwang ng tagumpay. Sinabi ng nanay na siya mismo ang magluluto. Nanay mismo ang magluluto. Hindi ba siya marunong magluto? Sabi niya, nagbigay siya ng eksepsyon para sa'yo. Kahapon, pinagturo ko ang chef ng buong hapon. Nagising ako ng alas 5:30 kaninang umaga para mag-ensayo. Lin Yu, sobrang proud ako na pinanood kita habang nagbigay ng talumpati kanina. Huwag mo akong purihin. Sinasabi ko ito ng totoo. Nakatayo ka dyan na kumikislap. Pasensya na, Vice Presidente, wala akong nakita. Hindi mo alam na kailangan mong lumabas at kumatok kung hindi nakasara ang pinto. Ngayon ay isang magandang araw. Una, ang proyekto ni Uyo ay matagumpay na inilunsad sa buong bansa at nag-init na pangalawa. Inatasan si Uyo bilang pangkalahatang namamahala ng proyekto. Sa industriya, tinatawag siyang Director Lin. Tara, mag-toast tayo. Para sa pinakamagandang ina. Yoyo, ang galing-galing mo. Tinawagan ako ng mga matatalik kong kaibigan ngayon. Sabi sa balita, nakita kita. Sinasaluduhan ka sa iyong galing. Tinatanong pa ako kung kailan kami magpapakasal. Mama, wag mo na akong i-cancel. Hindi ito pangmutya. Sinasabi ko ang totoo. Dapat na kayong magdesisyon tungkol sa iyo at kay Anli. Tama ang sinabi ng nanay. Hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Gusto kong maging mikropono. Gusto kong maging prinsesa. Nagawa ko na ang plano para sa kasal. May 3 pagpipilian na ang napili para sa lugar. Susunod na linggo, pupunta ako sa designer ng wedding gown na naka-schedule sa Italy. Susukatin kita sa susunod na buwan. Inihanda ko ang 3 set ng menu para sa kasalan sa chef. Pagdating ng panahon, kayo na ang pipili. Nanay, kailan kayo nasa ospital? Nagsimula na akong maghanda. Mataas ang kahusayan, di ba?
Inaasahan na ni Mama ang araw na ito sa loob ng 5 taon. Sundin ang sinabi ng nanay. Ginoo, nakapag-ayos na kami ng kasal ng anak ko. Darating ka sa susunod na buwan, di ba? Grabe, ang ganda ni Director Lin ngayon. Sino ang mag-aakalang? Ilang buwan na ang nakalipas, siya ay pinapahirapan pa ni Bairo Oxy. Ito ang pagbabalik sa tagumpay. Inumin ko ito para sa iyo, Director Lin. Nais kong batiin ang Star Project sa muling tagumpay. Ngayon, imbitahan natin ang Vice Presidente na magsalita. Ngayon, 3 pangungusap lang ang sasabihin ko. Una, ang tagumpay ng Star Project ay para kay Lin Yu. Walang proyekto na ito kung wala siya. Si Lin Yu ay hindi lamang ang proyekto ng direktor ng Fuji Group. Siya rin ang aking kasintahan sa salu-salo. Ang tunay na ina ng aking anak na babae. Ikalawang, Lin Yu, ikaw ang aking pagmamalaki. Huwag mo nang banggitin ang nanay ko, mga bituin haha. Naway magtagumpay ang kasal ni Vice President Lin at ng kanyang asawa sa loob ng 100 taon. Naway maging matagumpay ang plano ni Xing Xing sa buong bansa. Baka mas mabuti kung hayaan na lang ang chef na gumawa. Hindi pwede, kailangan kong gawin ng sarili kong kamay ang mga regalo para sa manugang. Walang anuman, ulitin natin. Narinig ni Manyun na ang iyong manugang ay formal nang pumasok sa bahay ngayon. At mayroon akong apo na babae. 5 taong gulang na siya at kamukha na kamukha ni Yanli noong bata pa siya. Totoo ba? Kailan nagkaroon ng anak na babae si Yanli? Mahabang kwento yan. Ngayon ay makikita mo na siya. Manyun, narinig kong ang iyong manugang ay nagmula sa simpleng pamilya. Hindi kami mapili. Ganitong uri ng pamilya ay mayaman. Dapat talagang isaalang-alang ang katayuan ng pamilya, di ba? Mga kaibigan at pamilya, hayaan niyo akong magpakilala. Ito ang kasintahan ni Linyong na si Yanli. Ang napili ng aming mayamang pamilya bilang manugang. Ito ang tunay na anak ni Tangtang. Ako ang nag-iisang 3 henerasyon na tagapagmana ng pamilyang Fu. Magandang araw, mga tiya. Ay naku, ang cute ng batang ito. Si Jack Ma ay may ganitong mga mata at ilong. Sobrang kapareho ng pagkabata ni Ye sa gabi. Kumain ka pa, Tangtang. Ito ay espesyal na inutos ng lola para sa iyo. Strawberry shrimp balls. Sarap, ang lola ang pinakamaganda. Napaka-maunawain ng apo mong ito. Ilang taon na siya? 5 taon. Napakatalino niya sa kindergarten. Sinasalita ng guro ang papuri. Anong mga talento ang meron ka? Marunong akong magpinta. Gumuhit ako ng isang pamilya na may 3 tao. Nakahang sa opisina niya ang tatay, hahaha, tama. Nakadisplay sa pinakakitang bahagi. Talagang kaakit-akit ang batang ito. Medyo kinakabahan ba? Ngunit lahat sila ay mababait. Huwag mag-alala sa sinuman na hindi maganda sa iyo habang andyan ang iyong ina. Miss Lin, nakita ko yung Star Project mo. May katulad na problema ang pamangkin ko. Sige, tutulungan kita na ayusin ito. Iiwanan ko sa iyo ang aking contact number, yan. Lin, saan mo ginawa ang kipao mo? Si Mama ang tumulong sa akin na mag-order nito. Lahat sa kumpanya ay labis na humahanga kay Yan Ye. Lin, talagang kahanga-hanga siya. Tatang, mabait ba sa iyo si Daddy sa araw-araw? Ang tatay ay napakabait. Tatay ang pinakamagaling na tatay sa buong mundo. Ang batang ito ay magiging kahanga-hanga sa hinaharap. Haha mga kaibigan, magandang araw ngayon. Formal nang nakapasok si Uyu sa tahanan ng aming mayamang pamilya. Mahalagang kilalanin ang ating lahi. Masaya ako kaya inihahayag ko na 3 araw mula ngayon. Ang mayamang pamilya ay magdaraos ng ingranding kasal para kay Yanli at Uyu. Buong-buong saksi. Ngayon ay parang isang panaginip. Hindi ito panaginip. Mula ngayon, bawat araw ay totoo. Nervy ka ba? 3 araw na lang at kasal na. Medyo mayroon. Pero sabik na sabik ako. Naghintay ng 5 taon para sa araw na ito. Nana, kapatid at mommy ay nagyayakap. Hayaan silang mag-isa sandali. Tangtang, dadala ka ng lola mo para pumili ng maliit na damit na isusuot sa kasal. Sige, gusto ko ng pinakamagandang prinsesa na damit. Ihilig mo pa ng kaunti ang arko sa kaliwa. Pantay ang mga talulot sa magkabilang gilid ng pulang karpet. Nakompleto na ang 80% ng pagsasaayos ng venue ng Vice Presidente. Bukas ng hapon tapos na ang lahat. Magandang ideya, dagdagan pa ng 1 beses ang mga bulaklak. Ayaw kong makitang may anumang bahagi na mukhang walang laman. Agad na idagdag ang Vice Presidente. Sabi ng matandang ginang, nakumpirma na ang huling bersyon ng listahan ng mga bisita. Kabuang 388 na tao at dagdag na 10 mesa.
Sabi ng nanay, pinalawak na naman ang grupo ng kanyang mga matatalik na kaibigan. Napakabait ng Vice Presidente kay Jens. Lin, ang kasal ay gumastos ng ilang daang milyon, di ba? Hindi lang ang damit pangkasal ni Guangxin. Narinig ko na ito ay dinisenyo ng isang Italian designer. 10 milyon, ngunit karapat-dapat si Ian. Lin, mabait siya sa kanyang mga kamag-anak. Mabait sa matandang ginang. Maging magalang din siya sa atin. Huwag na kayong makipag-chat. Ihanda ayon sa menu. Sinabi ng matandang ginang. Sa araw ng kasal, bawat putahe ay dapat perpekto. 3 antas ng seguridad sa pangunahing pintuan. Independenteng daan sa paradahan. 3 antas ng seguridad sa paligid ng bulwagan ng salu-salo. Sinabi ng Vice Presidente na wala ni isang lamok ang dapat makapasok. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa baliw na babae na si Bai Ruoxin. Nasaan na ngayon? Naghihintay ng hatol sa kulungan. Huwag mong asahang makakalabas ka sa buhay na ito. Magandang araw, espesyal na bisita. Ang aking manugang ay talagang maganda. Hindi maganda ang kuha na ito. Hindi magandang anggulo. Masyado kang mataas ang mga hinihingi. Tito, gusto ko ring mag-shoot. Hindi pa natutulog, hindi makatulog. Naisip ang tungkol sa bukas. Medyo kinakabahan. Ngunit higit sa lahat ay isang damdaming hindi maipahayag. Anong pakiramdam? Parang matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. 5 taon na ang nakalipas, nag-iisa ako sa inuupahang bahay. Empty response keys katumbas equals. Walang sinuman ang magmamahal sa akin, walang sinuman ang magkakagusto sa akin. Mag-isa kong palalakihin ang anak ko sa buong buhay ko. Hindi ko kailanman naisip na isang araw ay magsusuot ako ng wedding dress. Mayroong taong hahawak sa aking kamay papasok sa bulwagan ng kasal. Maraming tao ang magbibigay ng kanilang pagbati sa akin. Salamat sa iyo, Fu Yanling. Salamat sa paghanap sa akin. Salamat sa hindi mo ako iniwan. Salamat sa pagbigay kay Tangtang ng isang ama. Nabigyan mo ako ng tahanan. Salamat sa iyo, ngunit ako ang dapat magpasalamat. Salamat sa iyo, natira ang mga candy. Salamat sa pagdadala ng lahat mag-isa sa loob ng 5 taon. Salamat sa iyong pagpayag na patawarin ako. Salamat sa pagpayag mong magpakasal sa akin. Bukas ay nasa harap ng buong bayan ako. Hawak kamay kitang tatawid sa pulang karpet. Mula ngayon, ikaw ang aking asawa. Ako ang iyong asawa. Tayo ay sabay na tatanda. Sama-sama tayong lumaki at sabay na harapin ang bawat araw. Ano ang tinitingnan mo? Tatay, hinalikan mo ba si Mommy? Walang tatay na nagsasabi ng good night kay mommy. Baby, kinakabahan ka ba bukas sa kasal? Walang masyadong dahilan para mag-alala. Si Tangtang ay mauna sa iyo at maghahasik ng mga bulaklak. Hindi na kinakabahan ang mabait na kapatid. Kailangan ng matulog ni Tangtang. Bukas ay kailangan nating gumising ng maaga para maging flower girl. Good night, little brother. See you tomorrow. Tulog na, Tangtang, magkikita tayo bukas. Matulog ka ng maaga, bukas ang malaking araw mo. Inay, magandang gabi. Ang ganitong kasiyahan ay hindi ko nakita sa loob ng 10 taon. Dapat ang kasal ng anak ko ay perpekto mula simula hanggang wakas. Nasaan ang bagong kasal? Nasa backstage ang tensyon. Nandoon din ang apo ko, mamaya siya ang magiging flower girl. Si Manyon, ako ang nagkamali sa huli. Nakita ko sa balita ang tungkol sa batang iyon. May kakayahan at may pag-unawa. Swerte ng mga mayayamang ikakasal sa kanya. Salamat, Tia. Nakaayos na ang 3 antas ng seguridad sa pangunahing pintuan. Nakasarado na ang hiwalay na daan sa paradahan. 3 antas ng seguridad sa paligid ng bulwagan ng salu-salo. Nakaset na ang drone sa flight zone. Walang kahit isang langaw ang papayagang makapasok. Ah. Ah, ah, ah. Ah. Ay, mga bisita. Ngayon tayo ay nagtipon-tipon.
Sama-sama nating masaksihan si Ginoong Fuyan Li at Ginang Linyu. Mag-asawa. Ginoong Fuyan Li, pakiharap ang iyong bagong kasal. Mangyaring manumpa ang ikakasal. Linyu, nawala kita noong maulang gabi 5 taon na ang nakalipas. Ngayon at sa hinaharap, hindi na kita palalagpasin. Mula ngayon, gagawin kong lahat upang mabawi ang 5 taong pagkukulang na ito sa aking buhay. Mamahalin kita magpakailanman. Papangalagaan kita at mamahalin ka. Ikaw ang aking asawa at ina ng aking anak na babae. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Linyu, pakasalan mo ako. Handa akong ipahayag ang panunumpa ng ikakasal. Fuyan Li, ako at si Tangtang ay naghintay sa iyo ng 5 taon. Buti na lang dumating ka, buti na lang hindi pa huli. Simula ngayon, hindi na kami muling paghihiwalay bilang isang pamilya. Hindi pa dumating ang bagong kasal sa bahagi ng halikan, hahaha. Mangyaring palitan ang mga singsing. Li Cheng, ikakasal, maaari mo nang halikan ang bagong kasal. Asawa at asawa. Iwan mo akong bumaba. Ang daming tao na nakatingin. Hindi kita bibitawan, ngayon ako ang bagong kasal. Gusto kong yakapin, yakapin ko na. Tignan mo rito 123.